Buwanan kong pinapadala ang pamilya na aking asawa ang 20,000 piso. Nang malagnat ako ng 1 linggo, tinawag nila akong parasito. Ngumiti lang ako at pinigilan ang pera. Mula sa araw na iyon, mga mahal ko sa buhay, kahit kumain kayong lupa. Ang pangalan ko ay Alina. Kahit ngayon, kapag naisip ko ang araw na iyon, parang may humihigpit sa aking lalamunan dahil sa araw na iyon napagtanto ko. May mga taong makakahingi sa iyong pera ng maraming taon, tanggapin ang iyong sakripisyo na parang karapat-dapat sila, at pagkatapos sa sandaling makasakit ka ng 1 linggo lamang tatalikod sila sa iyo at tatawaging parasito. Nagtatrabaho na ako ng mahigit 10 taon. Mula ng ikasal, halos hindi ko pinahintulutan ang aking sarili na mag-relax pagdating sa trabaho. Minsan, may lagnat pa rin akong nakaupo sa laptop hanggang hating gabi. Minsan, pagkatapos ang dextro sa klinika, bumabalik agad sa opisina para pipirmahan ang mahuling dokumento. At hindi dahil naghahanap ako ng karangalan o kayamanan kundi dahil alam ko ng husto kapag humina kahit kaunti ang aking hawak, ang makinarya sa likod ko ay mabibigo. Hindi lang ang sarili ko ang aking pananagutang. Sa aking pawis at dugo, inangat ko ang buong pamilya ng aking asawa. Halos 2 taon ng tuloy-tuloy, buwan-buwan, tapat akong nagpapadala ng 20,000 piso sa kanyang pamilya. Walang nagipit ng kutsilyo sa aking lig, walang isinulat na kasunduan, ngunit may kakaibang pagkakataon doon. Tuwing 5 buwan, ang telepono ng aking biyanang si Nanay Corazon ay laging nagliliwanag sa tamang pagkakataon. Minsan nagtatanong siya ng pahiwatig, "Alina naman, napakaabalang-abala mo ngayon, may nakalimutan ka ba?" Minsan sumusulat ang hipag kong si Marichel, "Ate Alina, kailangan ni Nanay bayaran ng ilang bills." Samantalang ang asawa kong si Dennis ay basta na lang nagwawala, "Mahal, magpadala ka ng maaga para hindi na kailangang magpaalala ni Nanay." Unti-unti, ang aking tulong pinansyal ay hindi natulong, naging di sinasabing tungkulin na ito. Kapag nagpadala ako, walang nagsabingang kahit ano tinanggap na parang natural. Ngunit kapag naantala ko ang pagpapadala ng 1 o 2 araw, nagdidilim ang mukha ng lahat sa bahay. Mayroon mang mabuwang halos nang hihina na ako sa pagod. Pagkatapos ng meeting ay direkta na akong nagbubukas ng banking app, nagpapadala at nakaupo ng mag-isa sa kotse, mabigat na humihinga. Ngunit noon ay patuloy pa rin akong nagpapalakas ng loob sa sarili. Ganyan talaga, iisang pamilya tayo. Kung kaya ko, dapat tumulong ako. Ang mahalaga ay may kapayapaan at katahimikan sa tahanan. Ganyan ang sitwasyon hanggang sa linggong tunay akong nakasakit. Hindi ito simpleng sipon kundi ganap na pagkapaos pagkatapos ng ilang linggo ngang pagtatrabaho ng lampas sa aking kakayahan. Mataas ang lagnat ko, sumasakit ang buong katawan, at inutusan ng doktor na magpahinga ng hindi bababa sa 1 linggo kung ayaw kong hiwain sa opisina. Nakahiga sa kama, nadarama ko ang pagliligit ng ulo, parang bulak ang makamay at paa. Sa loob ng 7 araw na iyon, wala talaga akong lakas na hawakan ang telepono, lalo na ang subaybayan kung dumating na ang petsa ng pagpapadala. Nang bahagya na akong gumaling kahit masakit pa rin ang buong katawan, pinilit kong bumangon at bumaba sa kusina para uminom ng tubig. Nag-isip ako na pagkatapos ng 1 linggong karamdaman, may tatanong sa akin ng simpleng tanong, kahit isang tanong lang sana, katulad ng, "Mas mabuti ka na ba, anak?" o "Kumusta ka na, mahal ko?" Ngunit wala. Nang malapit na ako sa sala, narinig ko ang malakas, malinaw, masakit na boses ng aking biyenan. Si Nanay Corazon ay nakaupo sa sofa, nag-uring ang gagulay, at malamig na nagsalita. 1 linggong nakasakit lang, humihiga na parang galing sa kamatayan. Talaga namang nasanay sa lahat ng libre, kaya ganyan na siya kahina. Parasito. Natigilan ako sa likod ng pader, inakala ko'y nagpapanggap ang aking pandinig. Ngunit bago pa man makabawi ako, tumatawa na si Marichel at ang kanyang makamandag na boses ay nakapasok sa usapan. Siya nga naman,
Nanay, saan na ngayon manggagaling ang pera? Ngayon, parang wala na. Malamang magpapalimos na siya sa atin. Lumingon ako sa asawa kong si Dennis, nakaupo siya doon, may hawak na telepono at ganap na walang ekspresyon sa mukha. Hindi niya pinigilan ang kanyang ina, hindi niya sinabihan ang kapatid at hindi nagsalita ng kahit isang salita para sa akin. Ngunit ang pinalala ko bahagya siyang umiling-iling. Napakagaan ng pagiling na iyon, ngunit sapat na para maunawaan ko. Sa kaibuturan ng kanyang puso, iniisip niya ang parehong bagay. Isang linggong karamdaman, isang linggong walang trabaho, isang napalyang pagpapadala at sa matang buong pamilyang ito, agad akong naging parasito mula sa isang mapag-alagaang manugang. Sa sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan ko, mula ulo hanggang paa, ngunit hindi ito panginginig sa karamdaman kundi lamig ng kahihiyan. Kahihiyang napakatindi, na may mapait na bukol sa lalamunan at parang may kumurot sa puso ko. Lahat ng aking lihim na pagpapadala, lahat ng minalas na pahiwatig, lahat ng magabing walang tulog hanggang alas 1 o alas 2 para makapadala ng tamang halaga sa pamilya ng asawa, walang halaga ang lahat ng iyon sa isang linggong nayabala ako. Matibay na pumasok ako sa sala. Nang hapa nga aking sinalas sa sahig, itinaas ng tatlo ang kanilang nga ulo. Si Nanay Corazon ay sandaling natulala, ngunit agad na nagsuot ng maskara ngang kawalan ng interes. Si Marijel ay ninuso ang labi, at si Dennis nanatili siyang walang galaw, parang estatua. Tiningnan ko silang lahat at nang tuwirang tinanong sa boses na kalmado hanggang nagtaka pa akong sa sarili ko, sino ang tinatawag ninyong parasito? Isang segundo lang ang katahimikan sa silid. Isang segundo lamang at pagkatapos tumawa si Marichel. Sumunod na si Nanay Corazon na umit. Diyos ko, napakasakit ng tawang iyon na marinig. Parang nagwika akong isang bagay na walang saysay, isang bagay na nakaloloko. Umunat si Nanay Corazon sa sofa at nagsalita, "Ha, ngayon nasaka ka masaktan, isang linggo walang napadala at iyak na. Ano pa kaya kapag hindi ka na makapagtrabaho? Sino ang mag-alam sa iyo?" Lumingon ako kay Dennis. Binibigyan ko pa rin siyang huling pagkakataon. Kung nagsalita lang siyang kahit isang salita kahit nanay, sobra na iyan sana, ngunit hindi. Lumayo ang kanyang tingin at walang bahalang nagsalita. Ano ba ang hindi tama sinabi ni Nanay? Dapat tingnan mo rin ang sarili mo. Pagkatapos nga salitang iyon, naramdaman ko na may nagputol sa loob ko. Wala nang galit, wala nang pagnanais na umiyak, wala nang lakas para makipagtalo. Naging nakakatawa na lang sa akin, nakakatawang sa sarili ko. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono, sa harap nila mismo ay binuksan ang banking app at kinansla ang auto-payment na nakaset na sa matagal na. Hindi nanginginig ang aking makamay at walang emosyon ang mukha ko. Nang matapos, itinaas ko ang aking mamata at tiningnan ang tatlong mukha na nakita kong nagbabago at ngumiti. Mula sa sandaling ito mahinahon kong sinabi, bawat salita ay parang bato kahit kumaing lupa kayo. Natigilan ang buong silit. Humukay ang mga mata ni Nanay Corazon. Natigilan ang kamay niyang may hawak na gulay. Nabarang ang bibig ni Marijel. At si Dennis ay halatang pumutla. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nakita ko sa kanilang mga mata hindi ang panlalait, kundi ang takot. Ngunit sa kanilang kamalasan, huli na ang lahat. Hindi nila naalaman na ang desisyon na ginawa ko lamang simula palang iyon ng mahabang parusa. Habang nakatingin sa mga pumutlang mukhang tatlo, naramdaman ko ang kakaibang halong pait at tawa. Sinasabi nila, kung gustong malaman ang tunay na kalikasan ng isang relasyon, huwag tingnan kung paano ito mukhang sa magandang panahon, tingnan ang sandali kapag nawala na ang benepisyo. At sa araw na iyon, nang kanselahin ko ang pagpapadala, napagtanto ko ang aking kasal ay lumiko na sa maling landas noon pa matagal. Kung may nakakita sa amin nung simula, hindi maniniwala na nagsimula ito sa pinakasimpleng kabutihang loob.
Nakilala ko si Dennis sa isang business trip kasama ang mga partners. Nunay mukhang mabait, malambot at matatag na lalaki siya. Hindi siya kapansin-pansin o kahanga-hanga, ngunit nagbibigay siyang pakiramdam ng pagiging maasahan. Ikwinento niya na mahirap ang buhay ng kanyang pamilya. Namatay ng maaga ang kanyang ama. Si Nanay Corazon ay nagbebenta ng iba't ibang gamit sa palengke ng Divisoria at ang bunso niyang kapatid ay hindi natuloy sa pag-aaral at nahihirapan sa trabaho. Pagkarinig sa kanya, naramdaman ko ang simpatya, hindi ang uri ng simpatya na pababa, kundi habag sa isang lalaking mula panong bata ay kailangang maging haliging ang buong pamilya. Noon ay mayos ang lahat sa aking trabaho. Ang aking kita ay mas malaki kaysa kay Dennis at matatag ang aking posisyon, kaya naman naisip ko ng husto, hindi ko hahanapin ang asawang panustos sa akin. Kailangan kong matapat, mapag-unawa at mapagmahal na tao. Si Dennis noon ay ganun ang mukhang. Inalalayan niya ako, sumuko sa lahat, laging magalang sa pag-usap. Habang lumalaki ang aming pakikisama, lalo akong napamahal. Nag-isip ako na ang isang lalaking lumaki sa gayong mahirap na kalagayan kapag umibig, higit na pagpapahalaga ang kanyang ipapakita sa pamilya. Nang dalhin ko si Dennis para makilala ng aking mga magulang, bahagya silang nag-alala. Hindi dahil hinahamak nila ang kanyang pamilya, kundi dahil kitang-kitangang sinuman lahat ng responsibilidad ay nasa balikat ng isang anak na lalaki. Ngunit naniniwala ako na hindi pinipiling tao kung saan siya ipinanganak. Ang mahalaga ay matapat siya. Ako mismo ang nagsabi sa aking mamagulang, hindi ako natatakot sa kahirapan. Kung makasama kami ni Dennis, malalampasan natin ang lahat. Ngayon, habang naisip ko iyon, naintindihan ko kung gaano ako kanaif nun. Ang paniwalang iyon sa makasama. Pagkatapos en kasal, lumipat ako sa bahay ng asawa na may simpleng pag-isip. Mahirap ang kanyang pamilya, kaya kung may kakayahan ako, tama lang na tumulong. Sa unang ilang buwan, kusanglup akong nagbibigay ng pera sa biyenan para sa mga gastos sa bahay, walang humingi. Sa tuwing ibibigay ko ang pera sa Nanay Corazon, kahit itinatanggi niya at nagsasabi ngang magagandang salita, huwag na, anak, mag-asawa kayo, maraming gusto ninyong bilhin. Ngunit tinatanggap pa rin niya ang pera at ako naman ay nagagalak, nag-iisip, gaano kabuting biyenan ang mayroon ako, bihira ito. Ang pakiramdam na nagbibigay akong kontribisyon sa ikabubuting pamilya ang nagpapanatili sa akin mula sa pag-compute. Bumabalik ako mula sa trabaho ng gabi, ngunit palagi pa ring dadaan sa palengke para bumili ng pagkain, magbibili ng gamot para sa biyenan, damit para sa hipag. Kapag may bonus, nagbibigay ng mas malaki. Minsan, si Dennis ay mahiyaing nagsabi sa akin na huwag akong magatang ng labis sa sarili ko, ngunit ang hiyang iyon ay panandalian, parang galang lamang at hinahayaan ko ito. Ganyan talaga, isang pamilya tayo, may kaya ako, tutulungan ko. Pagkatapos, kapag mas maganda na ang pinansyal, mayos na ang lahat. Ngunit natatakot ang buhay kapag ibinibigay mo ng masyadong madali na sasanay ang iba na makatanggap at hindi na nagpapasalamat. Pakalipas lang ilang buwan, nagsimulang magbago ang saloobin ni Nanay Corazon. Hindi na siya nagsasabi nga huwag na, anak. Sa halip, nagsimula ang pahiwatig. Minsan nagrereklamo siya na tumaas na ang presyo na magulay sa palengke, minsan humihikayos na tumaas ang bayad sa kuryente. Sa una ay hindi ako nagpapansin at kapag narinig ko ay nagbibigay pangang mas malaki. Unti-unti, ang aking pagpupuhunan ay hindi na tulong naging karaniwang pangyayari na. Nagbabago rin si Dennis ng dahan-dahan kaya hindi ko noon napansin. Kaagad pagkatapos ng kasal ay madalas siyang nagsasabing magtatrabaho ng mas mabuti, maghahanap ng extra income para gumaan ang aking pasanin. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumala ang masalitang iyon. Nasanay na siya na kung kulang sa bahay ang isang bagay, sasakupin ko ito. Kailangan ng pera si Nanay para sa supply ng kanyang negosyo, sasakupin ko. Kailangan ng pera si Maricel para sa pag-aral, sasakupin ko. Minsan sinasabi niyang mahirap sa trabaho,
Naantala ang sweldo at muli, kami mismo ang naghahanap ng solusyon. Nangyayari ito ng mayos kaya wala, kasama na ako, ang nakakitang kahit anong kakaiba dito. Si Marichel, ang hipag, ay marunong sumambit ng matamis na salita nung una humihingang pera para sa mga kurso, binibigyan ko. Nagsabi na kailangan ng computer, binibigyan ko rin. Pagkatapos ay biglang nagdesisyon na lumabas sa pag-aaral at magnegosyo. Ayaw ko, nagalit siya. Kumapit si Nanay Corazon para sa kanya. Ay, bata pa siya, hayaan mo siyang subukan. Sa huli, pera ko rin ang nailaan. Ang kanyang tindahan ay ilang buwan lang nag-operate at naksara. Umiyak si Marichel, umihikayos, si Nanay Corazon, tumahimik si Dennis, at ang linisin ang mga kahihinatnan ay kailangang gawin ko. Minsan, matapos magpadala ang malaking halaga para sa pagbabayad ng mga utang mula sa nabigong negosyo ni Marichel, matagal akong nakaupo sa loop ng kotse at ayaw na bumaba, pagod na ako. Tunay na pagod. Nang gabi na, nang mag-isa na kami ni Dennis sa kwarto, tinanong ko siyang tanong na naalala ko pa hanggang ngayon. Hindi mo ba sa tingin, masyadong marami na ang inangat ko? Sigh Dennis. Nakahiga na may hawak na telepono, nang marinig ako ay ngumiti lang. Ang kanyang boses ay kalmado, kaya hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ikaw kasi magaling kaya mo itong tulungan ang pamilya. Bukod dun, wala nang iba ang pamilya ko kundi pamilya ko. Hindi ko naman pababayaan sina Nanay at Marichel na mabuhay ng ganyan. Pagkarinig nito, tumahimik ako. Hindi ako nakipagtalo o nagalit. Sinabi ko lang sa sarili ko na maayos din ang lahat. Mahalaga ang kapayapaan sa pamilya. Ang mahalaga ay tiisin pa ng kaunti at pagpapahalagahan ang aking mapagsisikap. Ngunit hindi ko naalaman na sa sandaling iyon, ang aking kusang loob na tulong ay unti-unting nagiging bitag. At nang napagtanto ko ito, huli na dahil sa kanilang mamata, hindi na ako manugang o asawa. Ako ay isang taong obligadong busugin ang buong pamilya nila. Pagkatapos ang usapang iyon kay Dennis, hindi na ako nakipagtalo pa, hindi dahil tama siya, kundi dahil pinilit kong maniwala na hinahati siya sa pagitan ng ina at asawa at mahirap iyon para sa kanya. Nag-isip ako na isang lalaking lumaki sa gayong kalagayan ay sanay nang unahin ang ina at kapatid. Ang mahalaga, huwag siyang maging malupit sa akin basta mayroon pang kaunting pagmamahal ng asawa at ang iba ay maayos din. Ngunit hindi ko alam na ang aking katahimikan at pagtitimpi ay nagbubukas ng daan para sa panlalait na lumalaki sa bahay na ito araw-araw. Humigit kumulang 1 taon pagkatapos ng kasal, ang mga halagang ibinibigay ko sa pamilyang asawa ay hindi na maliliit. Una, ilang libo para sa pagkain. Pagkatapos ay 10,000, 15, at pagkatapos ay lumaki na sa 20 hanggang 30,000. Hindi ko na matandaan kung paano nangyari ito. Parang natural na dumating, kaya mula sa labas ay maaring makita bilang normal na pangyayari sa pamilya. Ngunit ako, nabubuhay sa loob ng sitwasyong ito, nadarama ko sa bawat pagtaas ng halaga, isang antas na nagiging mas malamig ang salobin ng mga tatanggap. Sa una, pagkatapos ng bawat pagpapadala ay nagpapadala si Nanay Corazon ng maikling mensahe. Natanggap, anak, ingatan mo ang sarili mo o sige, tama na para ngayong buwan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala rin ang mga salitang iyon. Pinalitan ng maikli, impersonal na mga katanungan, parang nakcheck ng pagtanggap ng bayad. Nagpadala ka na ba ngayon? O darating ba ang pera ngayon? Minsan, bago pa man magikatlo, nagsisimula ng maliwanag ang aking telepono. Isang beses, nang nasa meeting ako at lumabas sa opisina, nakita ko ang 3 missed calls mula kay Nanay Corazon at mga mensahe ni Marichel, ate hinihintay ni Nanay. Ang salitang hinihintay sa unang tingin ay walang inosenteng hitsura, ngunit sa paulit-ulit na pagdinig, nagiging hindi na matitiis na mabigat. Naramdaman ko na hindi na ako naktutulong ng kusang loob, kundi may kontribisyon na obligado akong ibayad. Sinubukan kong payapain ang sarili. Matatanda na ang tao, hindi na nila pinag-isipan ang salita, sanay na lang silang magsalita ng ganyan.
Ngunit habang mas matagal akong nabubuhay kasama nila, mas malinaw na nararamdaman ko hindi ito ugali. Sa kanyang isipan, ang pera na ibinibigay ko ay naging parang kuryente sa outlet o tubig sa gripo. Kunin lang kapag kailangan. At nagsimula ang mga paghahambing. Ang paghahambing sa pamilya, iyon ang hindi kapansin-pansin ngunit pinakamabilis na pumapatay ang kaluluwa. Minsan sa hapunan, naglagay si Nanay Corazon ng isda sa plato ni Dennis at parang walang intensyon ay nagsabi, yung manugang ni Aling Mercy sa Belka. 5. Nagpapadala raw ang 40,000 sa biyenan niya buwan-buwan at siya mismo ang nagpapalakas ng loop, hindi pa hinihintay. Nakaupo ako sa tapat at natigilan ang aking kamay na may hawak na plato. Hindi siya tumingin sa akin, nagpatuloy sa pagsasalita na parang simpleng usapan. Ngunit sino pa ang mag-alinlangang para kanino ang batong iyon? Sa ibang pagkakataon, nang bumisita ang mga kamag-anak, ngumiti siyang nagsabi, ang mga manugang ngayon ay magaling kumita. Toto, ngunit marami, ang lahat ng perang dinadala sa sariling magulang at kung humingi sa pamilyang asawa mahirap pa, pagkatapos ang manasalitang iyon, lumingon ang lahat at tumingin sa akin. Kinailangan kong ngumiti, magbuhos ang te sa para sa lahat, mag-alok ang biskwit na parang walang narinig, ngunit sa loob ko, sumakit ang lahat. Hindi ko kailanman pinigilan ang pera para sa aking sarili na inabandona ang pamilya ng asawa sa kabaliktaran. Ngunit dahil lang hindi ko binibigyan ng gasinong gusto nila, nagpasimula na silang tahimik na tawaging makasarili at walang utang na loob. Tungkol kay Marichel, ang hipag, mabilis siyang nagbago. Sa una, bago humihingi ang pautang, nag-aatubili pa siya, nahihiyang nagsasalita, tinatawag akong pinakamabuting ate sa mundo. Ngunit pagkatapos ng ilang beses na hindi na kailangang ibalik ang utang, nabuo sa kanya ang kakaibang pag-isip. Nagdesisyon siyang may obligasyon akong tulungan siya hanggang sa wakas. Ang tindahang binuksan niya sa aking pera ay naksara. Ngunit hindi niya sinuri ang kanyang mapakakamali. Sa halip, nagrereklamo siya sa ina, si Alina. Kalahati lang ang tinulungan sa akin, kaya naksara ang negosyo ko. Kung buong-buo siyang nag-invest, hindi sana ganito. Narinig ko ito at nag-isip na nagmamali ang aking pandinig. Para ko iyon, ibinigay ko ng walang kasunduan, walang interes, at hindi ko hiningi na ibalik. At sa huli, hindi lang walang nagpasalamat sa akin, pinagbintangan pa akong hindi nagbigay ng sapat. Hindi lang hindi kumapit si Nanay Corazon para sa akin, pinalakas pa ang loob ng hipag. Tama siya, kung tutulungan, tulungan ng buo, kundi mas nakakasakit pa ang kalahating tulong. Nakatayo ako sa kusina, nahuhugas na gulay, at ang malamig na tubig ay parang tumatagos sa aking balat. Sa sandaling iyon, hindi ko na alam kung ano ang naramdaman ko, kalungkutan, galit, o pag-aalasin. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang masalitang biyenan o hipag, kundi ang relasyon ni Dennis. Lagi siyang naroon, narinig at nakita ang lahat, ngunit ni minsan ay hindi siya tunay na tumayo sa tabi ko. O, hindi siya sumasang-ayon sa kanila, ngunit hindi rin niya sila pinatigil. Kapag tumingin ako sa kanya, kadalasan ay katahimikan ang nakikita ko. Minsan ay ibinababa na lang niya ang ulo at nagpapatuloy sa pagkain, parang walang narinig. Minsan ay nakakamot ng ulo at nagsasabi ng mapayapang parirala, ay, pamilya tayo lahat, para saan pa ang away? Ang pariralang iyon sa unang tingin ay tumatawag sa kapayapaan, ngunit sa katotohanan ay lagit-laging naglalagay sa akin sa posisyon ng taong kailangan tumanggi habang ang iba ay walang nawawala. Unti-unti, nagsimula akong makaunawa ng isang mapait na katotohanan. Sa kanilang mga mata, hindi ako simpleng manugang o asawa. Ako ay pinakukunan ng pera, isang lugar na maaariang kunin kapag kailangan, isang taong obligadong magtrabaho at kumita ng mabuti, at ang aking mapakiramdam, pagod, mga hinanakit, ay walang nagmamalasakit. Ang pakiramdam na ito ay hindi dumating sa isang araw. Tumataga ito sa akin ng patak-patak, parang tubig sa pader. Una, maliit at basa ang mansa, at nang napansin ko,
nababalot ng makulay ang buong pader. Isang beses ay sadya kong naantala ang pagpapadala ng 3 araw, hindi para subukan ang kahit sino, kundi dahil sa trabaho ay labis na ang kaguluhan. Maaga akong umalis, gabi na bumabalik, at puno ang isip na maga ulat at negosasyon. Sa ikalawang arawng pagkaantala, tumawag si Nanay Corazon. Nasa meeting ako at hindi nakatugon. Pagkatapos ng 1 oras, 2 beses pang tumawag. Nang makahanap akong oras, lumabas sa koridor at bumalik ng tawag. Ang kanyang boses ay halatang nagagalit na. Wala nang bakas ang dati nitong tamis. Ano bang ginagawa mo roon na hindi kita maabutan? Naabutan na rin kita. Tapat kong sinabi na napakaabalang-abala ko sa mga nakalipas na araw. Nasa dami akong trabaho, gabi na ko ayusin ang lahat. Nag-isip ako na sapat na ito, ngunit malamig siyang sumagot at ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ko. Trabaho man trabaho, ang para sa pamilyang ito, hindi iyan yung ibibigay kapag gusto mo. Natigilan ako sa gitna ng koridor ng opisina. Sa paligid ko ay nakdaraan ang mga tao, nagriring ang printer, nagbubukas at nagsasara ang mga pinto ngunit wala akong narinig maliban sa pariralang iyon. Pera para sa pamilyang ito. Kaya pala sa kanyang isipan, ang perang ibinibigay ko bawat buwan ay matagal nang naging pera ng kanyang pamilya at ako ay isang kuryero na obligadong may hatid ito sa tamang oras. Kahit kaunting pagkaantala, kasalanan ko na, may bukol sa lalamunan ko, gusto ko sanang magtanong, sabihing ito ay pera na aking kinita, na tumutulong ako ng may mabuting kalooban at hindi sa obligasyon. Ngunit sa huli ay nilunok ko ang mga salitang iyon. Sinabi ko, sige po, gabi na ipapadala ko, at binaba ang tawag. Nang gabing iyon, nagpadala nga ako ng pera. Muli ko itong binalewala, muli kong sinabi sa sarili na marahil ay masama ang panahon ng biyenan at nag-init ang ulo niya. Nagpatuloy akong magpadala ng pera sa ugali, parang isang makina na unang gumagawa at pagkatapos ay namamahagi. Ngunit pagkatapos ng tawag na iyon, may nagbago sa loob ko na hindi na mababawi. Nagsimula akong maramdaman ang pagkabalisa, ang pakiramdam na hindi kinikilala, at sa tuwing nagbubukas ng banking app, hindi ko na naramdaman ang kagalakan ng pagtulong kundi pakiramdam na nagbabayad ako ng isang walang pangalang utang. Alam ko na may hindi tama. Halatang may malubhang hindi tama, ngunit nun ay isinasara ko pa rin ang aking mata rito dahil wala pa akong lakas na loob na aminin ginagamit lang nila ang aking kabutihang loob na parang natural na iyon. Pagkatapos ng tawag na iyon sa telepono, nawala na ang aking naivete. Naging mas mapagmasid na ako sa kung paano nila ako tinitingnan, pinag-usapan at inaasahan sa pamilyang asawa. At habang mas marami akong napapansin, mas malinaw na nakikita ang mapait na katotohanan. Ang aking kabutihang loob ay hindi nagpapalambot ng kanilang puso, nagpapalaki lamang itong kanilang kasakiman. Mula sa sandaling iyon, ang masalungatan sa bahay ay hindi na maliliit na pahiwatig. Lumitaw na sila sa bawat hapunan, bawat usapan, bawat tingin. Tiyak na sa panahong iyon ang aking karera ay tumaas ng mabilis. Binigyan akong malaking proyekto at ang aking sweldo at bonus ay malaki ang nadagdag. Para sa ibang tao, ito ay kagalakan. Para sa akin noon, kagalakan ito at karagdagang presyon. Alam ko ng husto, kapag nalaman ng pamilya ng asawa ang tungkol sa aking mas mataas na kita, magbabago ang lahat sa bahay at hindi ako nakamali. Mula sa sandaling lumaki ang halagang ipinapadala ko bawat buwan sa 20,000 piso, dumaan sa bagong bantas ang buhay ng pamilyang asawa, huminto si Nanay Corazon sa pagtitipid sa lahat gayang dati. Mas marami na siyang binibili, mas mamahalin na ang magagamit niya, at nagbago rin ang paraan ng kanyang pagsasalita. Sa harap ng mga kamag-anak ipinagmamalaki niya, ang manugang ko, ang galing kumita. Sa panahon ngayon, magaling na anak ang maganda, ngunit manugang na marunong kumita ng pera mas maganda pa. Mula sa labas parang papuri iyon. Ang ibang tao ay nag-isip na mapalad ako na ganon ang biyenan na ipinagmamalaki ako.
Ngunit pagsarang pinto, nagbabago ang tono agad. Isang beses, bumalik siya mula sa isang kasal, nagliliwanag sa kagalakan dahil nakaupo siya sa mesa kasama ang ilang mahahalagang kamag-anak. Nang pumasok sa bahay, umupo sa silyon, kinuha ang tasang tsaa at parang walang intensyon ay nagsabi, kung kumikita ka ng malaki, dapat mag-isip ka rin para sa pamilyang asawa ng naayon. Nakikita ng gataw ang lahat. Nakatayo ako sa kusina, nagputol ng kamatis at natigilan. Tahimik na nagtanong, "Nanay, pero buwanan naman po kita." Ngumiti siya, "Buwan ng pagpapadala iyon ay isa. Ngunit angkop ba iyon sa kinikita mo?" Iyon naman ay ibang tanong. Mula noon, parang nakalimutan ng buong pamilya ang halagang pra. Ang magastos na dati ay pinag-usapan ay automatiko nang inaangkop sa aking pondo. Si Marichel wala na kahit anong masasabi. Pagkatapos ng kabiguan ng tindahan, inakala kong mag-isip-isip siya, magiging mas maingat. Ngunit hindi. Nakpalit lang siya ng konsepto, nakpalit ng lugar, nakpalit ng lahat ng gusto niya, ngunit lagi siyang bumabalik sa iisang awit, "Ate Alina, mag-invest ka ulit sa akin. Sa pagkakataong ito, siguradong makukuha ko ang lahat." Kung hindi agad ako sumasang-ayon, nagtatampo siya at nagreklamo sa ina na matigas ako. Nakikita ang pagdurusa ng mamahal sa buhay ngunit nakaupo sa pera. Isang gabi, nakaupo si Marichel sa gitnang sala at lantarang nagsabi, parang sadyang para sa akin, kahit ang mga estranghero ay tumutulong sa isa at isa sa kahirapan, lalo na ang pamilya. Kumikita siya ng 20,000 sa isang buwan at parabang malaking bagay pa iyon. Lumabas ako sa kwarto, tumingin sa kanya ng tuwiran at dahan-dahang nagsalita, "Ito ay pera na aking kinita, hindi ito tumutubo sa puno." Hindi pa natatapos ang sagot ni Marichel, pumasok na si Nanay Corazon. "Ay, sino namang nagtatalo na ikaw ang kumikita nito? Ngunit kung manugang ka na sa bahay na ito, obligado kang alagaan ang kagalingan nito." Kahit si Dennis, nasa una ay kahit paano ay nagpapanggap na nahihiya sa pag-usap ng pera, unti-unting nagbago. Hininto na niyang tanungin kung pagod na ba ako, kung mahirap ba. Interesado na lang siya kung nagpadala ba ako, may bonus ba ngayon, kaya ko bang bayaran ang ganito o ganitong gastos. Ang kanyang matanong ay lalo at lalo na nagpapalamig ng aking puso. Minsan, nang bumalik ako mula sa business trip, lubos na pagod, naghihintay na siya sa kwarto at nagsabi na nagpaplanong magrenovat ng kusina si Nanay at hindi ko ba may saayos ang karagdagang halaga para sa kanya. Napakot na ako kaya tapat kong sinagot, "Kailangan ko munang mag-compute ng lahat." Pagarinig nito, nagdilim ang mukha ni Dennis. Naging mabigat ang boses niya, "Kung kumikita ka, ang pangunahin mong pag-alaga ay para sa pamilya ko. Iyon ang tungkulin ng asawa at hindi ang umupo sa pera at sabihing akin iyon." Natigilan ako sa mga salitang iyon. Tumingin ako sa lalaking nasa harap ko at nakakita ng isang estranghero. Ang isang sinabi ng mahal niya ako, na nangako siyang sabay tayong magtatayo ng pamilya, nakaupo ngayon at nagbibigay ng lektura tungkol sa tungkulin ng asawa. Gamit bilang argumento ang pera na aking mismo ang kumita. Tinanong ko, sinusubukang mapanatili ang katahimikan, at ano naman ang tungkulin ng asawa? Hayaan ang asawa na magdalang ng lahat sa kanyang sarili. Hindi tuwiran ang sagot ni Dennis, nagagalitin lang na nagsalita. Huwag gumamit ng masalita, seryosidad ang pinag-usapan ko. Pagkatapos ng araw na iyon, isang malinaw na pagnanasa ang lumitaw sa akin. Gusto kong linisin ang lahat, hindi para humingi ng pera o magsimulang magbilang ng sentimo, kundi dahil naramdaman ko, kung pahihintulutan ko ang malabong sitwasyong ito na magpatuloy, isang araw ay hindi ko na maunawaan kung nag-alaga ba ako sa pamilya o nagpapakain lamang ng ugali ng pamumuhay sa gastos ng iba. Isang gabi sa hapunan, nangahas akong magmungkahi, pwede bang sa susunod na buwan, umupo tayo at malinaw na magsulat ng lahat. Makano para sa bahay, makano para sa tulong kay nanay,
at ang natitirang bahagi ay itago o invest natin ni Dennis. Kailangan ng linaw. Halos hindi pa ako natatapos ng pagsasalita. Ang dating normal na simpo niyang anyo sa mesa ay bigla na lang sumamik. Unang inilapak ni Nanay Corazon ang kanyang plato. Masaklap ang boses niya, magbibigayng pra at nagbibilang pa. Malinaw na hindi mula sa puso. Agad na suportahan ni Marichel. Pwede kang tumulong, hindi wag na. Parang may nakapilit sa kanya, at tumingin sa akin si Dennis ng halatang iritado. Para bang itinuturing mong estranghero ang aking pamilya. Nakaupo ako sa mesa at nakinig sa bawat salita, naramdaman na bumababa ang lahat sa akin, kaya pala, nang magsalita ako tungkol sa linaw, agad akong naging mapag-ingat at malamig ang puso. Mula sa araw na iyon, naging hindi na matitiis ang simponyang anyong bahay. Sa tuwing bumabalik ako mula sa trabaho, sa mga tingin ng mga naninirahan doon ay naroon na ang hindi lang pag-abang kundi pangangailangan. Parang hawak ko ang gripo ng pra, at kung hindi ko ito sapat na binubuksan, kasalanan ko na sa buong pamilya. At unti-unting napagtanto ko, nalagay ako sa isang masasamang bilog. Habang mas marami akong ibinibigay, lalo na nilang itinuturing na kanilang obligasyon, habang mas marami akong tinitisin, lalo silang nagiging makapal ang mukha, habang mas marami akong sinisikap na mapanatili ang kapayapaan, lalo itong natatayo sa aking mga pagbibigay. Minsan sa gabi, nakahiga ako sa tabing asawa, naririnig ang kanyang pantay na pahinga na parang wala siyang pag-alala, nakatingin sa dilim, tinatanong ang sarili ko, kailan pa ba ako nanirahan sa isang bahay na ang lahat ng aking halaga ay nasusukat sa isang bagay lamang pera? Noon ay natakot na ako, hindi dahil sa kahirapan o pagkawalan ng pra, kundi dahil nagsimula na akong malinaw na maramdaman tinitingnan akong pamilyang ito bilang isang pinansyal na rekurso at hindi bilang isang tao. Ngunit kahit sa mabibigat na pag-iisip na iyon, hindi ko pa maisip na ang mangyayari pa lamang ay magiging mas masahol pa kaysa sa lahat ng naisip ko. Ilang araw akong nilipasan ng malabong takot na ayon. Pumunta sa trabaho, dumalo sa mga meeting, pumirmahan ng mga dokumento, nakipagpulong sa mga kliyente gaya ng dati, ngunit may bigat sa puso. Naramdaman ko na may mangyayaring hindi maganda, ngunit hindi ko inaasahan na ang huling patak ay magiging isang sandali ng pagkahina ng katawan ko, pagkamahina ng espiritu, at pagkakataon na lubos ko ang pangangailangan ng karaniwang pag-alaga. Sa panahong iyon, labis na abalang-abala sa trabaho, halos naroon na sa mga dokumento. Maga akong umaalis, gabi na bumabalik, at muli ay naupo sa harap ng computer. Isang beses, sa gitna mismong meeting, lumabim ang paningin ko, tumibok ng mabilis ang puso, at nanlamig ang mga kamay at paa. Kinailangang ilabas ako nga katrabaho sa opisina at ay pagpilit ang pagbisita sa doktor. Ang doktor, nang makita ang mga resulta, umiling at nagsabi ganap na pagkapaos, lagnat dahil sa sobrang pagod, at kailangan ng sick leave ng hindi bababa sa 1 linggo. Nang marinig ang salitang 1 linggong sick leave, ang unang naisip ko ay hindi ang aking kalusugan kundi ang trabaho at ang bahay na nasanay sa ritmo ng aking mapagpapadalang pera. Nakahiga sa bahay, ngunit hindi ako mapanatag. Minsan nagiinit, minsan nanlalaman, sumasakit ang ulo. May mga araw na ilang minuto lang akong nagbubukas ng mata at muli ay nagsisimba sa pagtulog. Ngunit ang tumatagos sa buto ko sa lahat ng mga araw na iyon, ni isa sa pamilya ng asawa ay hindi tunay na nagtanong kung kumusta na ako. Hindi tumawag si Nanay Corazon para malaman kung mas galing na ba ako. Hindi umupo si Dennis sa tabi ko at hindi hinawakan ang aking noo, gaya ng gagawin ng isang mapagmahal na asawa, at si Marichel para bang hindi umiiral. Ang lahat ng natanggap ko ay maikli, tuyo, malamig na mensahe, parang paalala ng utang. Sa unang araw, sumulat si Nanay Corazon, kailan mo ipapadala ang pera ngayon? Nakatingin ako sa screen. Basa ang aking likot sa pawis, nanginginig ang makamay pati ang telepono. Hindi pa ako nakakatugon ng pagkatapos ng 2 oras, dumating ang mensahe ni Marichel, kailangan ni Nanay ng maagap na solusyon.
Sa ikalawang araw, nagtanong si Dennis ng isa lang, mas mabuti ka na ba? Hindi ko pa naabot ang init ng kanyang pag-aalaga ng sumunod na agad ang ikalawang linya. Kung ganyan kakahirap ang pakiramdam, ibigay mo sa akin ang iyong telepono, papasok ako sa app at ipatransfer ko mismo. Mas mabilis ganun. Pagkabasa nito, matagal akong humiga at tumingin sa kisame. Pala, ang tanong niya sa aking kalagayan ay dahilan lang para lumipat sa usapang pera, hindi agad ako tumugon, hindi para magpaalap ng tensyon, kundi dahil sa sandaling iyon ang isang bagay lang ang gusto ko, huminga ng pantay at matulog para malakpasan ang kahinaan. Sa ikatlong araw, tumawag mismo si Nanay Corazon. Sumagot ako, naramdaman ko ang pagugong ulo. Sa kanyang boses ay wala kahit anong pagmamalasakit na ipakikita na isang biyenan na alam niyang may sakit ang manugang. Direkta siyang pumunta sa usapan, hanggang kailan ka maghihiga, wala pa ring pera. Bakit? Sinubukan ko, pinaksikapang maging magalang. Nanay, napakahirap ang pakiramdam ko, paggagaling ko, ayusin ko na ang lahat. Sandali siyang tumahimik at nagsabing ang isang parirala lang, ang babaeng hindi makapagtrabaho ng walang abala paano siya mamumuhay. Pagkasabi nito, ibinaba ang tawag. Ang tawag na iyon ay nagpagising sa akin ng tuluyan. Hindi dahil gumaling na ang pakiramdam ko, kundi dahil naunawaan ko na ang lahat. Ang gunit, tao sa puso, kahit noon ay nagsisinunggaling pa rin ako sa sarili. Naisip ako, marahil may agarang pangangailangan si nanay kaya ganyan siya ka ba? Patuloy pa rin akong naghahanap ng magandang bagay sa kanila, nagbibigay ng dahilan para sa mga nagdudulot ng sakit sa akin. Marahil, kapag napakatagal na nagbibigay ang isang tao, napakahirap aminin na ang tugon lamang na tinatanggap niya ay lamig. Eksaktong isang linggo ang lumipas, bahagya ng gumaling ang pakiramdam ko. Hindi pa lubos na malusog, ngunit makakakilos na at makakalusad ng dahan-dahan sa bahay. Nang gabing iyon, bumaba ako para makisakay sa hapunan kasama ang lahat. Sa puso ko ay may maliit na pag-asa marahil pagkatapos ng ilang araw na nakahiga sa kama, ngayon ay magiging mahinahon ang hapunan. Marahil hihinto ang lahat sa pag-usap ng pera at magtatanong kung kumusta ang aking kalagayan gaya ng nararapat. Ngunit bago pa man makarating ako sa hapagkainan, naramdaman ko ang kakaibang simponyang anyo, walang tumingin sa akin ng may pakialam. Naghihintay ang malamig na katahimikan sa mesa. Nang ilayo ko ang silya para maupo, nagsalita si Nanay Corazon, hindi siya tumingin sa akin, pantay ang boses ngunit matulis kaysa kutsilyo. Isang linggo lang nakasakit, buwan-buwan lang humiga. Walang perang dumating, toto namang nasanay sa lahat ng libre, kaya ganyan ka nakahina. Natigilan ako, parang natampal. Ang lahat ng naipon na pagod, galit, lahat ng pinigil ko sumalunga sa lalamunan ko, hindi pa man nakakapagsalita. Tumawa na si Marichel, ang katawang-tawa ang tawa mismo na iyon. Sabi ko na nga ba, kung hindi ka na makapagtrabaho, umuwi ka na sa mga magulang mo. Ang manirahan dito at pagintayin ang iba bawat buwan nakakapagod. Mabilis akong lumingon sa kanya. Ang babaeng ito ay kalmadong kumukuhang pakain, parang sinabi niya ang pinakakaraniwang bagay sa mundo, kung paano nagsalita si Nanay Corazon, kung paano kumilo si Maricel, hindi na ito simpleng pagsabog, galit. Ito ay mga salitang matagal na nilang hawak sa isipan at hinihintay ang tamang sandali para itapon sa aking mukha habang ako ay mahina. Sa sandaling iyon, tumingin ako kay Dennis. Kumakapit pa rin ako sa kanya bilang huling pag-asa. Kailangan ko na sabihin niya kahit isang salita para tumahimik si nanay, isang salita para huminto si Maricel. Kahit anuman, ngunit tumahimik siya. Ibinaba ni Dennis ang ulo, kinuha ang isang subongang pagkain at pagkatapos ay itinaas sa akin ang malami, pagod na tingin parang ako at hindi sila ang nagdudulot ng mahirap na sitwasyon sa bahay. At sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Ganap akong nagisa sa sarili ko na kasal. Wala akong asawa, wala akong pamilya, walang pumapanig sa akin.
Ang bahay na ito ay kailangan lang ang aking pera at ang aking sakit, pagod, kahihiyan walang tunay na nagmamalasakit. Inilapag ko ang kutsara. Ang bahagyang ingay ng paglalagay nito sa gilid ng plato ay kumalat sa buong silid. Tiningnan ko silang lahat at tinanong ng boses na kakaibang kalmado, "Tunay bang itinuturing ninyo akong isang parasito?" Walang agad na sumagot, ngunit ang katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa kahit anong sagot. Hindi tinanggihan ni Nanay Corazon ang sinabi, nginuso ni Marichel ang labi. At si Dennis, malinaw kong nakita niya ang bahagyang paktango ng ulo. Napakahinang tango, ngunit sapat para masalat ko. Biglang naktawa akong malamig na tawa na kahit sa sarili ko ay parang banyaga. Lahat ng aking pagmamahal, lahat ng aking pagsisikap, lahat ng aking pagtitimpi sa loob ng maraming taon sa huli, ito ay katumbas ng tingin na iyon. Wala na akong sinabi pa. Kinuha ko ang telepono, binuksan ang banking app, tiningnan ang auto-payment na paulit-ulit na ginawa ng maraming buwan at pinindot ang i-cancel. Hindi nanginginig ang aking makamay at hindi rin nangatal ang puso ko. Itinaas ko lang ang aking mamata sa kanila at sinabi, "Dahil itinuturing ninyo akong parasito, mula ngayon ay hindi ko na kayo susuportahan." Sa sandaling iyon, malinaw kong napagtanto, nakaupo pa rin ako sa bahay na ito, suot pa rin ang titulo ngang manugang ngunit sa puso, hindi na ako ang kanilang manugang. Nang sabihin ko ang mga salitang iyon, sumabog ang mesa. Nakalabog ang mapinggan, gumiling ang masilya. Huminga ng malakas si Nanay Corazon, parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa lahat ng taon na naging manugang niya ako, ni minsan ay hindi ako nagsalita sa kanila ng ganun kalamig na tono, at lalo nang hindi tinigil ang kanilang ugali ng pamumuhay sa aking gastos ng ganun katatag na pahayag. Kaya ang unang reaksyon nila ay hindi galit kundi gulat, ngunit ilang segundo lang ang gulat na iyon. Kaagad pagkatapos nun, pinalo ni Nanay Corazon ang mesa ng malakas. Ang biglang ingay ay tumagos sa mabigat na katahimikan ng sala. Tinitigan niya ako, ganon kaitad ang tingin na kung tingin lang ang may kaya, magiging buo na ako sa dugo. Nagmumura-mura siya sa ilalim nege boses. "Sino ang tinatakot mo? Ang prang ibinibigay mo obligasyon mo iyon sa pamilyang asawa. Paano mo kinansela?" Nakaupo ako ng walang galaw, tuwid ang likod, nakatingin sa kanyang mamata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng pagtitimpi, sa sandaling iyon, ang aking isipan ay kristal na malinaw. Ang bawat salita niya ay pumapasok sa tainga, ngunit hindi na ako nagpapalaging manginig. Dahan-dahan kong sinagot, "Obligasyon iyon ay kapag kusanglup. Pero dahil tinitingnan ninyo ito bilang pag-aari, paumanhin mula ngayon, tapos na ang lahat." Pagkarinig nito, biglang nagbago ang mukha ni Dennis. Noon ay tahimik na siya, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang pigilan sarili. Inihagis niya ang kutsara sa mesa at tinitigan ako, parang ganap na estranghero. Naging mababa at malamig ang kanyang boses, "Huwag kang lumakpas ng lumakpas. Isang linggo sa bahay at nag-init na ang ulo mo. Ito ay tungkol sa pamilya." Ang mga salitang iyon ay parang langis na naidagdag sa apoy na naglalagablab sa aking dibdib. Mapait akong natawa. Sa tawang iyon, narinig ko mismo ang lasang apdo. Tama, isang linggo ang iyon, at nagising ako. Kung malusok sana ako, matagal pa kayong makakapagsipsip ng dugo ko. Pagkarinig nito, biglang tumayo si Marichel. Gumiling ang silya sa lapag. Itinuro niya ang daliri sa aking mukha. Nagliliwanag ang kanyang mamata. "Sino ang sumusipsip ng dugo mo? Ang prang ibinibigay mo, ikaw mismo ang nagbigay ng kusanglub. Walang lumuhod sa harap mo para humingi. Dati sana ay tumahimik na ako para maiwasan ang iskandalo, ngunit sa araw na iyon hindi. Tiningnan ko ang daliring nakatutok sa akin, pagkatapos ay siya, at sa malamig na tono ay nagsalita, "Tama, walang lumuhod." Ang buong pamilya ay nakaupo lang at naghihintay nga ika-5 buwan para suriin kung dumating na ang pera. Pagkatapos ng nga salitang iyon, natulala ang tatlo, alam ko na natamaan ko sa tamang lugar.
Nagagalit sila hindi dahil naging pangahas ako, kundi dahil malakas kong sinabi ang katotohanang alam ngang lahat ngunit natatakot silang tawaging ganun. Si Nanay Corazon, nang napagtanto ito, agad na nagpalit nene taktika. Mula sa agresyon, lumipat siya sa dama, dalubhasang nagpapakita ng galit na nagtatapat. Umurong siya sa sofa, humampas ng palat sa hita, at nagsimulang umiyak ng may ganap na pakitang tao. Pinakandili ko ngang sawa ang isang ahas. Maraming taon kong itinuturing na anak, at mas mabilis mong ipinagkanulo ako kaysa sa pag-flip ng tinapay sa kawali. Napagtawanan ako ng may kirot. Itinuturing na anak. Kung tunay na itinuturing akong anak, hindi una ang tanong tungkol sa pera kapag may sakit ang bata. Hindi tatawagin ng parasito ang batang kakapagpalamig lang mula sa karamdaman, ngunit hindi na ako gusto pang makipagtalo sa kanya. Ang makipagtalo sa mga taong sanay na kumuha at hindi marunong magpasalamat pagpapahirap lang iyon sa sarili. Tumayo ako, kinuha ang aking bag na nakasabit sa silyang katabi at matibay na nagsalita. Hindi ako makikipagtalo sa mga taong kumukuha na aking pra at sabay na tinatawag akong parasito. Lumingon ako para umalis. Sa likod ko, isang malakas na tunok ang lumagabog. Sinuntok ni Dennis ang mesa. Sumigaw siya sa likuran ko. Ang kanyang boses ay napakagalit na bumukol ang mga ugat sa lig. Alina, kung lalabas kang silit na ito, huwag mong asahan na ikukonsidrahin pa kita. Isang segundo akong natihilan. Pinalala pa NGMAH salitang giyon ang lamig NG aking puso. Ikukonsiderain. Pala, kahit sa ganitong sandali, ang iniisip niya ay kung sino ang kumukonsiderahin sa kanino at hindi kung bakit dinala ng kanyang asawa sa ganitong kalagayan. Hindi na ako lumingon, sabi ko lang sa likod, kadyo ang una na uminto sa konsiderain sa akin, at lumakat ng diretso papasok sa aking kwarto. Nang masara ang pinto sa likuran ko, napansin ko na nanlalaman ang aking makamay. Nanginginig ang buong katawan ko hindi sa takot, kundi dahil ang naipon na tensyon sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay lumabas. Umupo ako sa gilid na kama at matagal na huminga, ngunit nanatiling pinipisil pa rin ang dibdib ko. Sa ibaba sa sala, narinig ang kalabok nga mga pinggan, mga yapa, mga sigaw ni Nanay Corazon, mga makamanda na komentaryo ni Marichel at ang boses ni Dennis. Lahat ay naghalo sa magulo at maingay na alinggonggaw. Nasanay na ang bahay na ito sa aking katahimikan at nang tumigil na akong manahimik, agad silang nawalan ng balanse. Pagkaraan ng ilang sandali, tumahimik na sa ibaba. Nag-isip ako na nagpahinga na sila. Ngunit nang malapit na sa hating gabi, habang patay na ang ilaw sa bahay, malinaw kong narinig na ang tatlo ay nakaupo sa sala at nag-uusap. Ang boses ni Nanay Corazon, masaklap at galit, ay tumatagos sa gilid ng pinto. Nagsalita siya ng parang nagpaplano, umaalis siya ng landian, kailangan itong aralin. Agad na sumunod si Marichel. Ang kanyang boses ay mas mahina, ngunit punong masamang layunin, at si Dennis ilang sandali siyang tumahimik at pagkatapos ay nagsalita ng mababa, mabigat na boses na mas nakatakot pa sa kanyang nasigaw. Mag-iisip ako ng paraan. Nakahiga ako sa kama, nakabuka ang mamata, nakatitik sa dilim. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman na hindi lang ako naninirahan kasama ng mga sakim na tao, kundi ng mga kaaway na nagsimula ng ituring akong hadlang. Hindi sila titigil sa paginsultong-insulto at paninisi. Kapag ang isang bahay na nasanay sa pamumuhay sa gastos ng iba ay biglang nawalan ng pinagkukunan likas na lalabanan ito at ang mga likas na instingto ng kasakiman ay hindi kailanman malinis. Sa gabing iyon, halos hindi ako natulog. Nakikinig sa bawat kalabok, sa ohong ng hangin sa labas na bintana, sa mabakal at mabigat na tibok na aking sariling puso. Alam ko na ang aking pagtigil sa pagpapadala ng pera una pa lang iyon at ang kanilang sagot ay magiging mas marumi pa. Kinabukasan, pumunta ako muli sa trabaho,
hindi pa ako ganap na gumaling. Kumakati pa ang lalamunan at paminsan-minsan ay nag-apoy ang ulo ko, ngunit alam ko na hindi ko na mapatagal pa ang pagpapahinga sa bahay. Kailangan ko na umalis para makahinga, ayusin ang mga isipan, at hindi na makita ang tatlong mukhang nakatingin sa akin na parang kriminal dahil lang tumigil na akong suportahan sila. Ngunit kaakat na nakarating sa opisina at umupo sa mesa, ang aking telepono sa bag ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Kinuha ko ito at nakita ang 12 missed calls mula kay Nanay Corazon at isang serye ng mga mensahe ni Marichel, "Umuwi ka na agad. Nilugmok mo si Nanay. May kabaitan ka pa ba?" Bago ko pa man maunawaan ang nangyayari, dumating ang mensahe ni Dennis Mikely, malamig parang utos, "Kung gusto mong gumawa nga eskandalo, umuwi ka, pag-usapan natin." Nakatingin ako sa salitang pag-usapan at naramdaman ng sabay ang pait at tawa. Pala, pagkatapos ang lahat ng nangyari, ang pag-usap, ayon sa kanila, ay dapat gawin ko. Hindi si Nanay Corazon na tumawag sa akin na parasito. Hindi si Marichel na nakmungkahing umuwi na ako sa mga magulang ko. Hindi si Dennis na nakaupo na parang estatua habang inaalipusta ang kanyang asawa. Kundi ako ang tumigil sa pagbibigaying pera, iyon ang gumawa ng eskandalo, hindi ako sumagot sa kahit kanino. Pinatay ko ang screen, inilagay ang telepono ng patihim, at nagdesisyon na haharapin ang lahat pagkatapos ng trabaho. Ngunit buong araw na iyon ay hindi ako mapanatag. Sinasabi sa akin ng kutob na naghihintay sa bahay ang isang uri ng eksena na matagal nang inihanda. Nang gabi, nang pumasok na ako sa bakuran, nakakita ako ng ilang mga sasakyan ng maestranghero. Nang pumasok sa sala, nakumpirma ko na hindi ako nakamali, puno ng kuryente ang simponyang anyo ng bahay. Nakahiga si Nanay Corazon sa sofa na may tuyong basa sa noo, isang kamay sa puso, at ang kabila ay kumakapit sa armrest. Sa tabi niya ay nakaupo ang ilang makamag-anak mula sa panig ni Dennis. Seryoso ang mukha ng lahat, parang naktipon sila para sa isang pagdinig. Nang pumasok ako, agad na tumalon si Nanay Corazon, parang spring. Ang kanyang malapit sa kamatayan na hitsura ay naglaho agad. Itinuro niya ang daliri sa akin at nagsimulang magdaing ng may pakitang tao na pagtatampo. "Tingnan ninyo lahat. Heto siya, ang modernong manugang. Tinigil ang pera, nilugmok ang biyenan. Gusto akong ipadala sa hukay." Hindi pa man nakakaalis ng sapatos, mabilis na sumali ang isa sa mga tita sa malakas, parang palakol na boses. Kung ganun ang manugang, itaboy na, huwag palakainin. Kailanman ay hindi ko nakitang ganon ang pag-upo sa ulo ng biyenan. Isang tingin lang, naunaawaan ko na ang lahat. Hindi ito isang usapan sa pamilya. Ito ay isang palabas ginawa para pilitin akong yumukod. Inimbitahan ang makamag-anak bilang saksi, ginawa ang pag-atake ng sakit ng puso ni Nanay Corazon dahil sa suwail na manugang, at pinilit akong, sa kahihiyan, ay magurong. Hindi sila tumigil sa pag-insultong-insulto. Nagtatanim sila ng bitag, at ang unang bitag ay may pakita ako bilang may sala sa harap ng buong pamilya. Tumingin ako kay Dennis, nakaupo siya sa gitnang silit, malamig ang mukha, nagkakamay ng walang anumang embarasada o pagkabalisa. Nang nahintay ng sandali, nagsalita siya ng mabagal, nakatutukhang boses, "Ngayon ay hihilingin mong tawad kay Nanay at muling bubuksan ang pagpapadala at itinuturing natin na hindi nangyari ang insidenteng ito." Pagkarinig nito, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Pala, ang buong palabas na ito ang iyakan, ang pagtawag ng mga kamag-anak, lahat na ito ay para sa isang salita lamang, pera. Natawa ako. Hindi masayang tawa, kundi tawa ng isang taong nakita na ang tunay na mukha nga tinatawag na pamilya. Nakatayo ako sa gitnang sala, tiningnan ang mamukhang naghihintay ng aking pagsisisi, at nang tuwirang tinanong, malakas na sapat para walang makapagpanggap na hindi narinig, "Tinawag ba ninyo ang mga kamag-anak para husgahan ako o para hilingin ang 20,000 ninyo?" Sa tanong na iyon,
Ilang segundo ang natulala ang lahat sa silid. Una si Nanay Corazon ang nagreaksyon, humukay ang kanyang mamata at sumiga. Hindi ko kailangan ng perang iyan. Hindi ako nakipagtalo. Binuksan ko sa telepono ang banking app at pinak-scroll ang kasaysayan ng mga pagpapadala sa loob ng nakalipas na 18 buwan. At itinaas ko ang screen, ipinakita sa mga kamag-anak, at habang nakatingin kay Nanay Corazon nagsalita, hindi kailangan, ngunit buwanan ninyo itong tinatanggap tulad ng sweldo. Kakaibang posisyon iyan, Nanay. Ang makamag-anak na nakaupo sa tabi ay nagsimulang magtinginan. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang matingin. Napagtanto ng ilan sa kanila ang isang bagay nang mapansin ni Dennis na lumalabas na sa kanyang kontrol ang sitwasyon, agad siyang nagpalit ng taktika. Naging mas mababa ang kanyang boses at ang tingin niya ay parang lubos na nasaktan. Ito ay pera para sa mga karaniwang gastos, ganyan naman sa lahat ng pamilya, di ba? Agad akong lumingon sa kanya. Hindi binibigyan na pagkakataon na ipagpatuloy ang palabas. Karaniwang gastos, siguro. Ngunit ang kuryente at tubig ay hiwalay kong binabayaran. Ang pagkain ay aking binibili, at ang perang ipinapadala ko ay ginamit mo para mabuksan ang iyong tindahang naring, Nanay sa spa at salon, ikaw Dennis, para mabayaran ang mautang. Biglang tumayo si Dennis at pinalo ang mesa. Nagpumula ang kanyang mukha. Nalaglag ang maskara ang kabutihan. Nagmumura-mura siya. Nagmamasid ka ba sa akin? Tumingan ko siya ng tuwiran sa mata sa unang pagkakataon na walang takot sa kanyang tingin at dahan-dahang sumagot. Hindi na kailangan ng pagmamasid. Tumigil na lang akong maging bobo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, katahimikan sa silid. Alam ko na natamaan ko sila sa pinakamasakit. Nang may lantad sila sa harap ng lahat, lumipat si Nanay Corazon sa mas marumining laro. Sa agresyon, lumipat siya sa damdamin, dalubhasang ginagampanan ang papel ng isang taong naktapat. Sinabi niya na pinilit niya ang sarili ng palakihin ang anak. Lumipat sa akin at tinawag akong walang utang na loob, walang puso, masama. Nagsalita siya na parang ninakawan ko ang kanyang tahanan, hindi ko siya pinagsilbihan ng maraming taon. Ngunit sa sandaling iyon, isang tita na nakaupo sa sulok at mukhang pagod na sa sirkasya, ay nagsalitang pariralang hindi kailanman asahan ni Nanay Corazon na maririnig niya sa kanyang direksyon. Corazon, tigil na. Alam ngang lahat na ang pamilya ninyo ay nabubuhay sa pera ng inyong manugang. Pagkatapos ng mga salitang iyon, pumutla ang mukha ni Nanay Corazon at ganap na tumahimik ang silid. At ako, nakatayo sa gitna nung mapaninil na sala, biglang naramdaman ang kakaibang nakakasumakit na pakiramdam. Hindi kasiyahan sa pagkatalong iba, kundi malamig, malinaw na pagtitinaw. Nakita ko ang unang bitak sa pader ng kasinungalingang matagal nilang itinayo. Nag-isip ako na pagkatapos nito ay matatakot sila at mag-aatras. Ngunit nakamali ako, nakulong sa sulok, hindi sila umatras, nagsimula silang maghanda ng mas malaking bitag para sa akin. Pagkatapos nga raw na iyon nang tinipon nila ang makamag-anak para pailuhurin ako, alam na naman nila na hindi sila titigil doon. Ngunit, tao sa puso, hindi ko inaasahan na bababa pa sila ng ganun para ilantad ang dumi ko sa aking trabaho. 2 araw pagkatapos, 2 araw pagkatapos, 2 araw pagkatapos, 2 araw pagkatapos, bago pa man may sara ang aking computer. Lumapit sa akin ang sekretarya at tahimik na nagsabi na apurahan akong tinatawag ng pinuno na departamento. Kung paano siya tumingin sa akin kakaiba, may pagingat at pakikiramay ay nagpapabigat ng aking puso. Kumatok ako at pumasok. Ang aking pinuno ay isang tao na mahinahon at matagal. Bihira niyang tawagin ang mga empleyado para sa personal na usapan ng walang sapat na dahilan. Ngunit sa araw na iyon, hindi agad lumipat sa bagay. Inilipat niya sa akin ang kanyang telepono na nasa mesa. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit mabigat ang tingin. Tingnan ninyo. Yumuko ako at tumingin. Isang sandali, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa screen ay isang anonymous na post sa isang closed group para sa mga manggagawa ng aming distrito. Bawat salita ay puno ng lason.
Sinasabi doon na may tinataguyod akong lalaking mahal na sinasipsip ko ang pera ng pamilya ng asawa para magmukha akong matagumpay na babae at sa bahay ay inaalipin ko ang biyenan at hindi kikilalanin ang asawa kasama ng pos ang malitrato. Larawan ng aking sasakyan sa tabi ng isang cafe kung saan nakikipagpulong ako sa mga kliyente. Larawan ng aking pagpasok sa lobby ng isang hotel para pumirma ng kontrata at maging ng screenshot ng ilang banking transfers. Hindi buo, ngunit sapat para mabuo ng isang napakarumis na kwento. Agad ko na naunawaan ang lahat. Ang isang estranghero ay hindi gagawa ng ganyang pagsisikap at hindi makakamasid sa akin ng ganon kalapit. Bukod doon, ang ganitong malapit na mga larawan ay kaya lang makuha ng malapit na taong inupahan nila. Nakinig ang pinuno, hinahamon ang aking reaksyon, at pagkatapos ay kalmadong tinanong, may gusto ba kayong ipaliwanag? Hindi nakikialam ang kumpanya sa personal na buhay ng mga empleyado, ngunit nagsisimula ng makapinsala ang sitwasyong ito sa aming reputasyon. Nakikinig ako at may bukol sa lalamunan, kahihiyan, galit, pait lahat ay naghalo, ngunit alam ko na kung magbukso ako ngayon, mas malala pa ang magiging resulta. Malalim na huminga ako, sinisikap na hindi manginig ang boses. Pakiusap bigyan ninyo ako ng isang araw para maayos ang lahat. Lahat ng nakasulat doon ay kasinungalingan. Sa katapusan ng araw, bibigyan ko kayo ng kompletong sagot. Tumango siya, walang idinagdag. Lumabas akong opisina na may hawak na telepono, naramdaman ko ang paglamig ng gapalat. Bago pa man makalayo ay tumunog ang aking telepono, hindi kilalang numero. Ang kutob ay nagsasabing wala itong magandang idudulot, ngunit sumagot ako. Sa kabilang linya ay isang pamilyar na ngunit nakakainsultong tawa. Si Marichel ito, nakpalit siyang SIM card, ngunit ang kanyang makamandag na boses ay makikilala ko sa 1,000. Hindi siya nagligoy at agad na pumunta sa bagay. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng masayang pagkatalong kapwa. Sinabi ko sayo, dapat nagsorry ka na sa nanay. Nahiya ka na ngayon. Dati sana ay nalito ako, ngunit sa sandaling iyon, ang aking isipan ay naging kristal na malinaw. Hindi ako sumigaw o nagsisibilang tugon. Malinaw ko lang nagsalita. Inisip mo bang ang pagsaklap nega reputasyon nega iba ay matalinong hakbang? Sa kabila ng linya, maikling makamandag na manangas, matalino man o hindi, nawala ka ng mukha. Ilang segundo akong tumahimik at pagkatapos ay nagsalita ng pariralang nagpagulat sa kanya. Salamat sa iyo, kailangan ko pala ang recording na ito bilang ebidensya. Agad na nabitin sa kabilang dulo. Nakita ko ang patay na screen at bahagyang liko ang magagilid ng aking mga labi sa malamig na ngisi. Sa pagkaalis ng opisina ng pinuno, tahimik kong sinimulan ang pag-record ng usapan. Nang walang naiwasak na sandali, ipinadala ko ang audio file sa aking kaibigan sa legal department at sumulat din sa isang kakilala na nagtatrabaho sa cybersecurity. Hindi ko na gusto pang ayusin ito sa pamilya. Inilabas nila ako bilang katatawanan sa trabaho, kaya ilalantad ko ang kanilang dumi sa liwanag. Ilalantad ko. Sa hapon, halos hindi ako makatrabaho, naghihintay lang. Ngunit hindi ito walang pag-asang paghihintay. Paggaraan ng 3 oras, tumawag ang aking kakilala. Ang kanyang boses ay maikli at profesional. Ang post ay gawa sa isang fake account na nilikha ilang araw na ang nakakalipas. Ngunit ang IP address ay nagmumula sa Wi-Fi sa bahay ang iyong biyanan at ang mga larawan ay ipinadala mula sa isang telepono na nakasing sa email account ng iyong asawang si Dennis. Nakaupo ako sa kotse at nakikinig at tumatakbo ang malamig na pawis sa likod ko. Hindi ako nakamali sila nga iyon. Nang gabing iyon, hindi ko na iniwasan ang pagtitigan. Kaagad na nakauwi, diretsahan sa sala. Nakaupo ang 3 roon, parang alam nilang anong kondisyon ang aking pagbabalik. Sa kanilang mamukha ay makikita ang halong hamon at pag-usisa. Hindi na ako nagligoy. Inilapag ko ang telepono sa mesa
at pinindot ang play. Sa silid ay kumalat ang boses ni Mariel. Sinabi ko sa'yo, dapat nag-sorry ka na kay nanay. Nahiya ka na ngayon? Una si Mariel na pumutla. Nagbulong-bulong siya. Pinagsimulan mo pala ako. Hindi ko pa man siya tiningnan. Inihagis na sa mesa ang ilang nakaprint na papel. Datos ito tungkol sa pinakmulan ng post. Tiningnan ko silang lahat at naging mabagal at malamig ang aking boses, parang bakal, paninirang puri. Ilegal na pag-ingat at pagpapakalat ng personal na datos, pagpapalabas ng maling impormasyon. Gusto ba ninyong basahin ko sa inyo ang kaunay na mga artikulo ng batas at ang laki ng multa? Agad na tumayo si Dennis at tumakbo sa mesa. Sinubukang kunin sa akin ang papel. Isang hagbang akong umatras at nakatingin sa kanyang mukha, nagmumura-mura. Kung hahawakan mo pa ako, ngayon na ako tatawag ng pulis. Hindi ko alam kung ang aking salita o ang katotohanan na wala akong anumang takot ang pumigil sa kanya. Natulala siya. At si Nanay Corazon, nang makita na masama ang naging takbong nga pangyayari, agad na nakpalit ng tono, naksalita ng mahinhin, parang walang nangyari. Naku, pamilya tayo naman. Mag-usap tayo ng mahinahon. Agad ko siyang pinigilan, hindi binibigyan ng pagkakataon na kumpletuhin ang papel. Nang ipinublika ninyo ang dumi tungkol sa akin, itinuturing ba ninyo akong miyembro ng pamilya? Ang tanong na ito ay nakpatahimik sa lahat. Malinaw kong nakita sa unang pagkakataon sa mukha ni Dennis, lumitaw ang tunay na kaguluhan. Nawala ang kanyang pagmamataas, nawala ang mapakturong tono, natira lang ang kaguluhan. Tinipon ko ang mapapal at matibay na nagsalita. Mayroon kayong 24 na oras para tanggalin ang lahat ng post at mag-publish ng pagsasalba at huwag nang pumasok pa sa aking kwarto. Kung hindi, magsampa akong reklamo. Walang nakapagsagot sa kahit ano. Ang tatlo ay nakaupo na may tense na mukha, parang naputol ang kanilang hangin. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa bahay na ito, tiningnan nila ako hindi bilang maabilang na babae, kundi bilang ibang bagay. Ngunit alam ko rin nang husto ang suntok na ito ay maaaring mapigil sila pansamantala, ngunit hindi magpapabagong pag-iisip, sapagkat ang kasakiman ng sanay na mabuhay sa gastos ng iba ay hindi gayang madaling mapagaling. Pagkatapos ang gabingan pagtitigan, ang pinaka-nakakabalisa sa akin ay hindi ang manggabanta kundi ang katahimikan. Ang pamilya, ang asawa ay biglang tumahimik, parang wala na ang nangyari. Wala na ang mamasalap na pahiwatig ni Nanay Corazon. Wala na ang mataas ng boses ni Maricel sa hapunan. Kahit si Dennis ay tumigil ng sumigaw at magsimula ng usapan tungkol sa pera. Sa labas, maaring akalaing lumipas na ang bagyo ngunit para sa akin ay kabaliktaran. Ang katahimikang ito ay nakakatakot. Sapat na ang aking buhay sa kanila para maunawaan. Kung tahimik na sa bahay na ito, ibig sabihin, alinman ay nakpanalo sila sa kawalan ng lakas o nag-isip sila ng bago. At kung paano sila nagliligid sa bahay, paminsan-minsang nagtataglay nga obliko na mga tingin sa akin, sigurado ako na ito ang ikalawang bersyon. Hindi sila sumuko, nagpalit lang ng taktika. Pinakahalatang nagbago si Dennis. Pagkatapos ng ilang araw ng malamig na giyera, biglang naging hindi kapani-paniwalang malambot siya. Sa pagbabalik mula sa trabaho, nagdadala siya ng prutas para sa akin. Sa umaga, isang basong mainit na tubig ang naghihintay sa mesa. Isang beses, nang lumabas akong kwarto, maayang tinanong niya, mas mabuti ka na ba? Kung nangyari ito ilang buwan na ang nakalipas, marahil ay natunaw na ako. Isa ako sa mga babaeng sapat na kapag bahagyang lumambot ang asawa, agad na naghahanap ng dahilan para siya bigyan ng kapatawaran. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang nahuling pagmamahal na ito ay hindi nagpapainit, nagpapalamig pang ang likod ko. Isang gabi, nakaupo ako sa gilid ng kama, tinitignan ang mga dokumento, nang pumasok si Dennis na may hawak na mangkok ng mainit na sopas. Inilapag niya ito sa bedside table, umupo sa tabi ko,
at nagsalita ng tahimik gamit ang boses na iyon na ginaagamit niya para tupukin ang puso ang iba. Kalimutan na ba natin ang lahat? Magsimula tayo muli. Pagod na tayong dalawa sa tensyon na ito. Itinaas ko ang aking mamata sa kanya. Dati ay maluha-luha ako sa mga salitang ito. Ngunit ng gabing iyon, habang nakatingin sa lalaking, tahimik na nanonood, habang inaalipin ng kanyang ina at kapatid ang kanyang asawa, nakita ko lang ang bago, mahusay na isuot na maskara. Bago pa man makapagsalita. Nagbago rin ang tono ni Nanay Corazon kinabukasan. Tinawag niya ako sa sala para uminom ng tsaa. Ang kanyang boses ay napakatatamis, parang hindi niya kailanman tinawag akong parasito. Humihikayos siya, hinihimas ang maduhod, at nagsalita. Matanda na ako, minsan nasasabi ko ang hindi ko dapat sabihin. Huwag kang magtanim ng galit, anak. Nakatingin ako sa kanya, at isang kakaibang pakiramdam ang bumubula sa loob ko. Hindi kagalakan at hindi kasiyahan sa kanyang pagurong, kundi pag-ingat dahil ang isang taong tulad ni Nanay Corazon ay hindi nagbabago ng ganoon kabilis. Ang isa na kagabi ay sumisigaw sa buong bahay ay hindi magiging mabuti at mapag-unawa kinabukasan maliban na lang kung kailangan niya ng isang bagay na mas malaki pa. Ang biglang pagbabagong ito ang nagakay sa akin para mas mapagmasid sa maliliit na detalye at napansin ko ang isang kakaibang bagay. Si Dennis ay madalas na pumasok sa aking silid trabaho, lalo na kapag nag-isip siyang hindi ko siya nakikita. Una, naghahanap lang siya ng isang bagay sa aparador, tinitingnan ang mesa at lumabas. Minsan, pagkababangang banyo, napansin ko na bahagyang nakabuka ang drawer ng mesa. Sa ibang pagkakataon, ang ma-folder na palagi kong inilalagay ng tuwid ay medyo nalislis. Mga maliliit na bagay na sa ibang sitwasyon ay maaring hindi mo pagtunan ng pansin. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na may sasaantabi ang mga ito. Nagdesisyon akong subukan siya. Nang gabing iyon, nagpanggap akong pagod, maaga akong nahiga, at sadyang sinabi kay Dennis na napakagutom na pagtulog ko at malamang agad na makakatulog. Pagkaraan ng ilang sandali matapos mapatay ang ilaw, narinig ko siyang lumiko sa kabilang bahagi, at pagkatapos ay napakahina ang kanyang pagbangon mula sa kama. Nahintay pa ako ng ilang minuto para tumahimik sa koridor at tahimik na bumaba sa kama. Naglakad ako ng mapayapa sa dilim at lumapit sa aking malit na silid trabaho sa dulong koridor. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa pamamagitan ng bitak, nakita ko ang aking asawa. Nakatayo siya sa aking aparador ng mga dokumento at nasa kamay niya ang maroon na folder kung saan nakalagay ang aking insurance policy at mga dokumento sa bank account. Hindi ang warranty card, hindi ang utility bill kundi ang mismong folder na laki kong iniinhatan sa nakakulong na itaas na drawer. Natigilan ako at tumatakbo ang malamig na pawis sa likod ko. Sa ingay nga aking paglipat, nagulat si Dennis at lumingon. Isang sandali ay pumutla ang kanyang mukha, ngunit agad na pinilit na ngumiti. Naghahanap ako ng warranty ng air conditioner. Sinabi ni Nanay na nandito do. Wala akong sinabi, tiningnan ko lang ang kanyang nga kamay. Ang foldera na hawak niya ay malinaw na may nakasulat sa aking sariling sulat kamay ilang buwan na ang nakakalipas. Mga dokumento sa bangko, insurance. Anong warranty card ang makikita doon? Nang makita ang aking katahimikan, lalo pang kinabahan si Dennis at nakmamadaling inibalik ang folder. Ngumiti ulit siyang puwersahan at mahiyain na lalong nakakatakot sa akin. Hindi ko na isinimula ang iskandalo. Dahan-dahang tumango lang ako at lumabas, parang ayaw ko na pang makipagtalo. Ngunit sa gabing iyon, nang nakatulog na ang lahat, tahimik kong inilipat ang lahat ng aking orihinal na dokumento sa ibang lugar. Ang savings passbook, insurance policy, mga dokumento sa ari-arian, mahahalagang notarized na kopya. Tinipon ko ang lahat, sinuri, at itinago sa lugar na walang sinuman sa bahay ang makakahanap. Mabilis na kumilos ang aking makamay, ngunit mabigat na naktatambol ang puso. Hindi na ako makapaniniwala sa mga aksidente. Kinabukasan, bago pa man makarating sa opisina, tumunok ang telepono. Si Ana ito,
ang aking malapitang kaibigan na nagtatrabaho sa bangko at maraming taon nang tumutulong sa akin sa mga pinansyal na usapan. Ang kanyang boses ay may kakaibang pag-aalangan. Alina, tatanungin kita ng tuwiran. Ang asawa mo ay pumunta rin sa amin kanina. Nagtatanong tungkol sa proseso ng pagkuha ng power of attorney para sa account at pagbabago ng beneficiary sa insurance. Ikaw ba ang humiling sa kanya na gawin ito? Natigilan ako sa upuan, parang binuhusan ulit akong malamig na tubig. Pinilit ko ang sariling manatiling kalmado, nagtatanong pa ang ilang katanungan ngunit ang bawat salita ni Ana ay parang saksa ng kutsilyo. Si Dennis ay hindi lamang nagnanakaw ng aking madokumento ng lihim. Pumunta siya sa bangko para alamin kung paano maaring makuha ang access sa aking pera, sa aking insurance sa lahat ng nakarehistro sa aking pangalan. Ibig sabihin, ang layunin nila ay hindi lamang ang 20,000 bawat buwan. Inangkat nila ang buong kayamanan ko, lahat ng aking kinita at lahat ng sa batas ay pag-ari ko. Nang gabing iyon, hindi ako agad umuwi. Matagal akong nakaupo ng mag-isa sa kotse sa underground parking, nakatingin sa makadumadang tao at wala sa isipan ko. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang pinaka-nakakatakot na mukhang kasal na ito. Hindi lang nila ako itinuturing na isang ATM, gusto nilang makontrol ang ATM mismo. At nang naging malinaw ang pag-isip na iyon, biglang naalala ko ang napakaraming lumang kwento, kung paano nagmamadali si Dennis para mapirmahan nila ang ilang papeles nang hindi pa nagbabasa. Kung paano nagtatanong si Nanay Corazon tungkol sa insurance, sa mga dokumento sa bahay, sa kung sino ang magiging tagapagmana kung mangyari ang hindi inaasahan. Lahat ng gamurang piraso ay biglang nagsama-sama sa isang larawang nangal ang aking balat sa ulo. Nakaupo ako sa kotse, mahigpit na hawak ang manibela, at sa ulo ko ay isang pag-isip lamang, kung hahayaan ko pang mag-antay ng sandali, hindi lang pera ang agawin nila sa akin kundi ang buong buhay ko. At sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi na ako maaring maghintay pa. Kailangan ko ng tumirangang unang suntok, bago nila may pagalok ang pinakamahalagang card nila. Sa hapon ding iyon, habang nakaupo pa sa kotse sa ilalim ngang pantay na humahagis na aircon, naintindihan ko na hindi na ako maaring kumilos sa prinsipyong. Saan man nila ako ilagay, doon na lang aabot. Kung mag-antala ako, matatalo ako. Hindi sa isang away sa pamilya, kundi sa buong buhay ko na ipinasok sa makamay ng mga taong nakita sa akin ang isang walking asset. Mula sa pag-isip na ito, naging kakaibang kalmado ako. Ang malamig na kalmadong dumarating kapag naiintindihan mo na para mabuhay, kailangan mong matutong unang pagtama. Nang makauwi, hindi ko itinukoy ang nangyari sa mga dokumento at hindi na ako tumingin kay Dennis ng may dating put. Sadya kong pinamanat ang tono, nagsalita ng mas mahinahon, sa hapunan ay hindi na nakaupo ng matigas tulad ng sa korte. Si Nanay Corazon ay napaka-mapanuring nanonood sa akin, si Dennis ay kahit paano ay may pag-alangang tumingin sa akin sa simula, ngunit sa katapusan ng hapunan ay halatang lumuwag na siya. Nagdesisyon siya na pagod na ako, natakot, at gusto ng katahimikan. Ang mataong katulad ni Dennis ay palaging nag-isip, kapag lumambot ang kalaban, sila na ang nanalo. Sa mga susunod na araw, pareho akong kumilos, hindi nagningiti at palayaw, ngunit hindi rin nag-ipon ng naglalagablap na tensyon sa bahay, pumunta sa trabaho, bumalik sa tamang oras, kumain sa pinagsamang mesa, paminsan-minsan ay nagtatanong kay Nanay Corazon ng karaniwang bagay tulad ng, "Nanay, nainom na po ba ang gamot ninyo?" Ang mapanlinlang na katahimikang ito ang nagpahinangang kanilang bantay. Si Dennis, nang maramdaman ang kahinaan, ay muling nagsimulang gampanan ang papel ng mabuting asawa. Bumibili siyang prutas, minsan ay nagtanong kung pagod ba ako. Si Nanay Corazon ay nagpalit din ng tono sa hindi pangkaraniwang mahinahon at tumigil sa pagpasok ng usapan tungkol sa pera, at kaya na aking inaakalan ng matiyak silang mahinahon na ako, nagsimulang kumilos si Dennis. Isang gabi, nang mag-isa kami sa kwarto,
Parang binanggit niya ng walang intensyon ang pariralang sa tingin ko ay pangunahing layunin niya. Pakinggan mo, at kung mangyari sa iyo ang hindi maganda, paano mo plano ang iyong mga ari-arian? Asawa mo ako, kailangan ko rin malaman para maingatan ko. Nagtutiklop ako ang gamit at ang kanyang magasalita ay nagpadala ng lamig sa aking likod. Ngunit sa labas ay nanatiling kalmado ako. Dahan-dahan kong pinantay ang kamisa at itinaas ang aking mata sa kanya, bahagyang ngumiti. Nag-isip naman ako na ayusin ang lahat. Pagkatapos ng pagkakasakit, naintindihan ko kung gaano karupok ang buhay. Pagkatapos na aking masalita, isang sandali ay tumahimik si Dennis. Ngunit malinaw kong nakita kung paano kumislap ang kanyang mata. Isang sandali lang, ngunit sapat iyon para maunawaan ko. Hindi ito pantasya. Ang isang normal na asawa, pagkarinig sa asawa na nagsasalita tungkol sa pagkakrupok ng buhay, ay mag-isip sa kalusugan nito, sa takot pagkatapos ng karamdaman. Ngunit sa mga mata ni Dennis, ay lumitaw ang apoy ng isang mandaragit na nakakita ng inangkop. Ang apoy na iyon ang nagpatibay sa akin ng hulugan. Hindi ako nakamali at ngayon ay panahon na upang tapusin ang laro. Kinabukasan sa umaga, humihingi akong pahintulot sa trabaho ng 1 oras sa pagpupulong ng partner. Sa katotohanan, pumunta ako sa aking matagal ng kilabot na abogado. Dinala ko ang kumpletong listahan ng aking mga asset, insurance policies, bank accounts, at mga dokumento sa ari-arian. Halos 2 oras kaming nakaupo. Hiniling ko sa kanya na suriin muli ang lahat ng mga dokumento, palitan ang mga password ng safe, i-block ang lumang na access at i-update ang mga datos ng beneficiary kung kinakailangan. Bukod dito, hiling ko sa kanya na maghanda ng dosyer na nagdodokumento sa lahat ng ginawa ng pamilya ng asawa mula sa paninirang puri at pagsalakay sa privacy, hanggang sa mga pagtatangka na malaman ang tungkol sa power of attorney para sa aking mga asset, ngunit hindi doon natatapos. Tinawagan ko ang aking kaibigan na notaryo at hiniling sa kanya na tulungan akong lumikha ang isang decoy folder. Sa labas nito ay malinaw na nakasulat ang mga salitang makapagpapabago ng isipan, hiwalay na ari-arian, power of attorney, pagbabago ng beneficiary, ngunit sa loob, kasama ang ilang tunay na dokumento para sa pagiging mapaniwalain, karamihan sa mga papel ay may markang espesyal na kemikal na nag-iwan ng mga bakas sa mga kamay. Kahit sino mang hahawakan sa kanila, malalaman ko. Dinala ko ang folder na ito sa bahay at sadyang inilagay ito sa mismong drawer na kadalasang pinagahalungkatan ni Dennis. At sa sulok ng aparador, nagtago akong napakaliit na kamera na katumbas en kuko. Nang gabing iyon, nagpanggap akong pagod at maaga na akong nahiga, ngunit hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa dilim, nakikinig sa bawat kalabog sa mga yapa ni Dennis sa koridor. Sa paligid ng hating gabi, gaya ng inaasahan ko, pumasok siya sa silid trabaho. Hindi ako lumabas para hulihin siya ng may katibayan. Hinayaan ko ang kamera na i-record ang lahat. Kinabukasan sa umaga, nakaupo sa kotse at pinanood ko ang recording, nakita ko ang bawat galaw ng aking asawa. Binuksan niya ang drawer, kinuha ang decoy folder, binasa ang bawat pahina at pagkatapos ay nagsimulang magsipagkuha ang litrato gamit ang telepono. Nang matapos, nagtatag siya ng isang bagay at pagkatapos ay tumawag. Una, malabo ang tunog. Ngunit pagkatapos ay narinig ko. Tahimik at nagmamadaling ang boses ni Dennis. Tiningnan ko na. Talaga siyang nagpaplanong lahat para sa iba. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa mahuli. Sa kabilang linya ay marinig ang boses ni Nanay Corazon, nanginginig mula sa kasakiman at hindi sa pag-alala para sa akin. Huwag nating hayaang umalis siya. Mawala ang perang iyan, tapos tayo. Isang pangungusap lang iyon at nalaglag ang huling ilusyon. Pala, mula pa sa simula, sa kanilang mata ay hindi ako isang mahal sa buhay. Ako ay isang pinansyal na life preserver, isang oxygen tank na nasanay nilang hinihinga.
Nakaupo ako sa kotse at paulit-ulit na pinakinig ang recording. Napakalakas ngang hawak ng aking makamay sa manibela na pumuti ang mabutong daliri, ngunit ang ulo ko ay kasing lamig ng hindi pa kailanman. Hindi ko na naramdaman ang lungkot o sakit. Natira lang ang matulis, katulad ng bagong buhol na kutsilyo kalinawan. Dahil gusto nilang akuin ako sa bitag, pahihintulutan ko silang pumasok sa mas malaking bitag sa liwanag ng araw sa harap ng mga saksi para walang makapagsabi pagkatapos na isang manugang lang ako na nagimbento ang lahat. Nang gabing iyon, parang walang intensyon kong sinabi kay Dennis. Gusto kong magtipon-tipon ng buong pamilyang gayong weekend para sa punan, kailangan ng gamayos na pag-usap. Ang tensyon na ito ay nakakapagod sa lahat. Pagkarinig nito, nagliwanag siya. Ang dating pag-ingat niya ay napalitan ng kasiyahan. Nagdesisyon siya na sumusuko na ako. Ang mga taong katulad ni Dennis ay palaging nag-iisip na kung lumambot ang kalaban, sila na ang nanalo. Nagtawag siya kay Nanay Corazon at sa kanyang boses ay halatang may ginhawa, "Nanay, pumunta ka. Gustong makipag-usap ni Alina para maging maayos na ang bahay." Bukod kay Nanay Corazon at Maricel, nagimbitahan pa ako ng dalawang tita na naroon sa panahon ng pagdinik laban sa akin. Nagsalita ako sa kanila ng napakamagalang may mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Magsama-sama ang matatanda at pag-usapan ng maayos para walang maling pagkaunawa. Agad sumang-ayon ang mga tita, marahil dahil sa pag-usisa. At iyon mismo ang kailangan ko, ang pag-usisang iyon. Ang mga salitang sinabi sa harap ng mga saksi ay mas mabigat. Sa itinakdang oras, pumasok si Nanay Corazon sa bahay na mukha ay kasing tamis ng pulot. Sa pakita sa akin, ngumiti siya ng ganap at nagabot ng kamay sa pinakapalakaibigang tono, kaya ang estranghero ay mag-isip na ang biyenan at manugang ay hindi mapagkakahiwalay. Sinabi ko naman, ang mag-asawa ay dapat mag-ayos ng mga bagay-bagay sa kanilang sarili. Nag-init lang ang mga bata, nangyayari naman sa lahat. Ngumiti ako, bumuhos ng tsa para sa lahat at mahinahon na sumagot, "O, narito tayong lahat ngayon. Pag-usapan na natin ng isang beses para maging malinaw ang lahat." Malinaw kong nakita kung paano saglit na natigil si Dennis, ngunit agad na nakpanatag sa kanyang isipan, malamang na kontrol pa rin niya ang lahat. Lahat ay umupo sa mesa. Hindi pa lumipas ang ilang minuto, inangat na ni Dennis ang inisyatiba. Naglagay siyang isda sa platong ina at pagkatapos na nakaharap sa mga tita, humihinga ng tulad ng isang naghihirap na tao. Talagang, kami ni Alina ay may kaunting hindi pagkakaunawaan lang. Siya ay kamakailan ay nakasakit, ang maugat ay hindi mayos, kaya nakapagsabi siyang hindi niya dapat sinabi. Inilapak ko ang makutsara. Ang matuling ingay nga paglalagay sa gilid na plato ay nagpahinto sa lahat para tumingin. Nakatingin ako ng tuwiran sa mukha ni Dennis at dahan-dahan kong tinanong, sino ang may hindi mayos na ugat, ako o ang naghahalungkat ng madokumento ng asawa sa gabi? Pagkatapos ng mga salitang iyon, humikpit ang hangin sa silid, bahagyang pumutla si Dennis at si Nanay Corazon ay agad na, gayang ugali niya, sumugot para ipagtanggol ang anak. "Asawa mo siya. Anong masama kung tumingin siya nga papel mo?" Tumango ako, nanatiling pantay at malamig ang aking boses. Ang tumingin ay hindi masama, ngunit ang kumuhan litrato, magpadala sa iba, at pag-usapan kung paano mabilis na mabago ang beneficiary, ano ang tawag dun, nanay. Pagkasabi nito, kinuha ko ang maliit na speaker na nakalagay sa cabinet at pinindot ang button. Sa silid ay kumalat ang maboses ni Dennis at ng kanyang ina. Tiningnan ko na, talaga siyang nakpaplanong ng lahat para sa iba. Kailangan nating kumilos ng mabilis, bago pa mahuli. At ang nanginginig na boses ni Nanay Corazon, "Huwag nating hayaang umalis siya. Mawala ang prang iyan, tapos tayo." Hindi na kailangan pang tumingin para malaman kung paano nagbago ang kanilang mga mukha, ngunit tumingin pa rin ako. Gusto kong makita ang sandaling iyon nang ang kanilang tunay na hitsura ay mastrip ng kanilang sariling maboses. Pumuti ang mukha ni Nanay Corazon,
Nabarang ang bibig ni Marichel. At si Dennis, refleksibo siyang tumakbo pasulong sa speaker para patayin ito. Malakas ko siyang pinalo ng palad sa mesa. Ang malakas na inggay ay nagpagulat sa lahat at sinigaw ko siya sa unang pagkakataon sa aking buhay. Ganun ang boses ko, umupo ka. Ganap na katahimikan sa mesa. Kahit si Dennis ay natigilan, marahil sa kanyang isipan ay hindi kailanman inisip ang ganitong larawan ko. Hindi ngang mahinahon na asawa, hindi ngang maabilang na manugang, kundi ngang isang babae na nakatingin sa kanya bilang isang estranghero. Una si Maricel na nakabawi at nagsimulang magalit. Lihim na recording ito ay pagsalakay sa privacy. Lumingon ako sa kanya at malamig na ngumiti na kahit ang mga tita ay nabitag, ang paninirang puri, lihim na pagkuhang litrato nga dokumento ngang iba, maintriga sa likod iyon ba ay tinatawag na pagpapahalaga sa pamilya. Isa sa mga tita ay tumingin kay Nanay Corazon sa ibang paraan. Nakita ko kung paano nagbabago ang kanilang matingin, nagsimula na silang mag-alinlangan. Nang mapagtanto ni Dennis na wala na siya sa kontrol, akat nakpalit na taktika, naging mas mababa ang boses niya, at ang tingin ay parang lubos na nasaktan. Nag-alala lang ako sa iyo, kaya tiningnan ko ang madokumento, naintindihan mo ng mali. Hindi ko siya sinagot. Yumuko ako. Kinuha mula sa bag ang tumpok ng mga nakaprint na kulay na litrato at inilatag ang nga ito sa mesa. Sa maka ito ay lahat si Dennis na nakbubukas ng drawer, kinukuha ang folder, kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina, nagsusulat ng mensahe, tumatawag sa isang tao. Sapat ang bilang nga larawan para huwag nang gumamit ng salitang hindi pagkakaunawaan. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahan kong nagsalita. Hindi binibigyan ng hitsura ng siga, ngunit lahat ay nakadinig. Nag-aalala sa asawa, kaya lumapas tangan parang magnanaka. Nag-aalala ka sa kung sino ang makatatanggap ng para kapag namatay ako, tama ba? Ang pariralang ito ang naging huling suntok sa kanyang maskara. Ang dalawang tita ay tahimik. Walang nagtatangkang ipagtanggol pa siya. Naktiim ang magalabi ni Marichel, at si Nanay Corazon ay nanginginig ang boses na nagawalang magsalita, nagsisinungaling ka. Lumingon ako sa kanya. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako ngumiti. Napakatahimik ko lang nagsalita ngunit ang katahimikang iyon ay nagpakilig sa lahat sa mesa. Ito ay simula pa lamang, Nanay. Gusto ba ninyong magpatuloy? At sa sandaling iyon malinaw kong nakita sa kanilang mga mata ang tunay na takot. Nang matapos ko ang pariralang iyon, ganap na katahimikan sa mesa. Walang narinig na kalabok ng mga pinggan. Walang ingay ng mga silya. Ang monotonong humngang kisame na ventilador at mabigat na pahinga ng nga nasa tapat ko lang. Nakatingin ako ng tuwiran kay Dennis. Kung kanina ay may takot pa sa kanyang mamata sa pagiging nalantad, ngayon, nang napagtanto niyang walang saysay ang pagtanggi, nalaglag na ang maskara ng kabutihan ng lubusan, lumabo ang kanyang mukha, napikit ang panga, at sa tingin niya ay lumabas ang lahat ng kasakiman at galit na matagal na niyang pinigil. Malakas siyang pumalo ng kamao sa mesa. "Oh," tumingin ako. "Ano naman?" Nakmumura-mura siya. Itinataas ang boses. "Asawa ko ka, ang perang mo pera ko rin, iyon." Mula sa mga salitang iyon, natulala kahit ang mga tita. Marahil ay hindi nila inisip na ganun kaharap si Dennis na mag-alis ng maskara ng ganun kabilis, at ako ay hindi nagulat. Naramdaman ko lang ang lalo pang paglamig sa loob ko. Ang katotohanang inihanda ko ang sarili sa wakas, ay sinabi niya ng malakas. Tumingin ako sa kanya at tuwirang tinanong, "Ibig sabihin, noong nakasakit ako, napanis kayo dahil natakot kayong mawala ang inyong 20,000 bawat buwan, tama ba?" Biglang tumayo si Nanay Corazon at sinubukang hawakan ang anak sa kamay, ngunit marahang itinulak siya ni Dennis. Ang galaw na iyon ang nagpahinto sa kanya, at naintindihan ko ang kasakiman niya ay lumabo na sa isipan. Itinuro niya ang daliri sa aking direksyon. Nagpupula ang kanyang nga mata. "Huwag kang magpanggap na santo. Kung wala ang aking pamilya, sino pa ang titingin sa iyo? May praka, obligado kang alagaan ang pamilya ng asawa.
Batas ng buhay iyon. Natawa akong malakas, tunay na tawa na may pait lamang. Batas ng buhay. Inulit ko, tinignan ang mga mata ni Dennis, pagkatapos ang ina niya at si Marichel. Ayon sa inyong batas ng buhay ang kumuhang pera at sabay tawaging parasito ang nagbibigay. Agad na tumayo si Marichel, inalis ang silya, huwag mong sabihing pinangalagaan mo ang buong pamilya. Hindi ko siya sinubukang tukuin. Yumuko ako at kinuha mula sa bag ang dating inihanda na tumpok ng gabang statement kung saan ang bawat linya ay may markang pula. Inilagay ko ang ito sa mesa sa harap ni Marichel. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? At nang walang maghintay na sagot, nagsimula akong mag-flip ng pahina. Gasto sa ospital at regular na check-up ni nanay sa nakaraang taon ako ang nagbayad. Inilapag ko sa mesa ang tumpok ng mga resibo mula sa klinika. Renta ang lugar para sa tindahan ni Marichel, lihim ko itong binabayaran bawat 6 na buwan. Inilipat ko ang kanyang direksyon ang kontrata ng upa at kasaysayan ng pagpapadala. 3 beses na binayaran ang credit card ni Dennis na itinago niya sa buong pamilya, ako rin ang nagbayad. Utang na kinuha ni Dennis sa mga kakilala sa ilalim nga aking salita, alam ko rin iyon. Sa puntong ito, ang mukha ni Dennis ay naging abuhon parang abo, ngunit hindi ako huminto. Nakuha pang isa pang papel. At ang utang na kinuha mo para takpan ang iyong malumang butas, alam ko rin iyon. Ang bawat salita ko ay nakakalaglag ng isa pang layer na maskara ni Dennis. Mula sa mapula dahil sa galit, naging abuhon mula sa pagiging nalantad at pagkatapos ay naging patay putla. Biglang lumingon si Nanay Corazon sa anak niya. Malawak ang kanyang mamata. Alam mo ba ito, Dennis? Bulong-bulong niya. Hindi ko binigyan si Dennis na pagkakataong sumagot. Tiningnan ko siya at sinabi sa kanya, dahan-dahan, parang nakukwento ng karaniwang bagay, alam at hindi lang alam, nagmamakaawa siya sa akin na huwag sabihin sa inyo. Natakot na mawala ang autoridad niya. Natakot na malaman ninyo na sa lahat ng mga taon na iyon, hindi ang anak ang nagsusuporta sa asawa, ang asawa ang nagsuporta sa buong pamilya. Ang masalitang ito ay parang sampak para kay Nanay Corazon. Tumingin siya sa anak niya. Pamumula ang kanyang mga mata mula sa galit at ibinaba ni Dennis ang ulo, hindi mapagsalitaan. Ang larawang ng anak na nagtataglay, ng lalaking nagitatayo ng tahanan para sa asawa, ng anak na nagtatangkilik sa lahat-lahat ng ito ay nalakpak sa isang sandali. Si Marichel ay umatras din. Ang dating tapang niya ay naglaho. Marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napagtanto niya kung saang pera nakatayo ang bahay na ipinagmamalaki niya, ngunit hindi ako huminto. Tiningnan ko silang lahat at idagdag, sa loob ng 2 taon, naninirahan kayo sa aking bahay, gumugastos ng aking pera, at pagkatapos ay tinawag ninyo akong parasito. Humikpit ang hangin, walang sinagot, at paano pa sasagutin kapag ang mga dokumento ay nakalatag sa mesa at ang katotohanan ay nakuha na mula sa kanila, parang balat. Ang aking abogado sa sandaling iyon ay kalmadong kinuha ang isa pang folder kung saan nakolekta ang lahat ng mga resibo ng mortgage. Inihay niya ang ito sa harap ng lahat. Ang bawat pagbabayad, bawat buwan ay may markang pula. Nagsalita siya ng maikli, ngunit ang bawat salita niya ay natatanim sa kanilang isipan. Sa nakalipas na 14 na buwan, halos lahat ng bayad sa mortgage ay ginawa ni Alina. Kung hihinto siya sa pagtugon sa obligasyon, ang ari-ariang ito ay maaaring makumpiskan o bangko. Bumaksak si Nanay Corazon sa silya, kumakapit sa gilid ng mesa. Hindi maari, bulong-bulong niya. Tumingin ako sa kanya at naging malamig ang aking boses. Bakit hindi? Sino sa tingin ninyo ang nagsusuporta sa kanino? Ang tanong na iyon ay hindi lang para sa kanya, para sa buong bahay na ito. Kay Dennis, kay Marichel, sa lahat ng naksanay sa pagtawag sa akin na parasito habang ginagastos ang aking pera at nag-aakala na walang katapusan ang aking pagtitimpi. Noon ay tunay na napanis si Dennis. Wala na ang masalita tungkol sa tungkulin at obligasyon. Lumapit siya sa akin. Ang boses na kainitan ng marangal na galit kaninang-kanina lang ay parang naging halos pamamanhik na. Maari tayong mausap ng mahinahon, Alina.
maaring pag-usapan ang lahat. Tumingin ako sa kanya at naramdaman hindi sakit, kundi tawa. Nung tinawag mo akong parasito, nag-isip ka bang negosasyon? Tumahimik si Dennis. Mabigat na katahimikan muli sa silid. Alam ko na nakuha ko ang kalahating laro, ngunit alam ko rin na ang huling galaw ko iyon ang tunay na magpapalala sa kanila. Pagkarinig ng salitang pag-usap, kumapit dito si Dennis parang sa huling pambuhay. Isang hakbang na siya papalapit sa akin, inunat ang kamay na parang gusto niyang kunin ang aking kamay sa harap ng lahat. Ang boses niya ay bumaba sa nakakahiyang pamanhik. Alina, pag-usapan na natin ng mag-isa. Huwag nang ilabas pa ang higit pa sa labas ng bahay. Dati ay maririnig ko ang ganitong tono at manginig ang puso ko. Ngunit ngayon, habang nakikita ko ang kanyang inunat na kamay, naramdaman ko ang liwanag na lamig. Marahang inalis ang kanyang kamay sa harap ng lahat at nagsalita ng tuwiran, hindi na kailangan pang mag-isa. Matagal na ninyong ginawang negosyo, transaksyon ang kasal na ito. Ang masalitang iyon ang nagpahinto sa lahat sa mesa. Nag-aakala sila na ang pinakamasahol ay tapos na ang pagkanlantad sa kwento ng bahay, ang pagbagsak ng autoridad ni Dennis. Ngunit hindi nila nalalaman na ang kwento ng bahay ay nagpababa lang sa kanila. Ang susunod ko pang sasabihin ay tatamahin ng direkta sa life preserver na inaabot nila. Bahagyang tumango ako sa abogado at binuksan ang huling, pinakamakapal na folder. Tiningnan ko si Nanay Corazon, pagkatapos ay si Maricel at sa huli ay si Dennis. Pantay ang aking boses, ngunit ang bawat salita ay parang pako sa mesa. Mula sa susunod na buwan, hindi lang titigil ang pagpapadala ng 20,000. Lahat ne gastos na sinisingil ko para sa inyong pamilya titigil din lahat iyon. Nakurap si Nanay Corazon, halatang hindi naintindihan kung saan ito patungo. Nagtataka siyang nakatingin sa Dennis at sa akin, ngunit hindi ko binibigyan ng pagkakataon ang kahit sino na magsingit. Magagamot at regular na check-up ni Nanay mahigit 1 taon ang tinaas ko. Inilagay ko sa mesa ang tumpok ng mga resibo mula sa klinika. Rentang lugar para sa tindahan ni Maricel, lihim ko itong binabayaran tuwing 6 na buwan. Inilipat ko ang kanyang direksyon ang kontrata at kasaysayan ng mga pagpapadala. 3 bayad sa credit card na itinago ni Dennis sa buong pamilya, ako rin ang nagbayad nito. Utang na kinuha ni Dennis sa mga kakilala, alam ko rin iyon. Sa puntong ito, ang mukha ni Dennis ay naging abuhon gaya ang abo, ngunit hindi ako huminto. Isang papel pa. At ang utang na kinuha mo para takpan ang iyong malumang utang na hindi mo sinabi, alam ko rin iyon. Ang bawat salita ko ay nakakalaglag ng isa pang layer ng maskara. Mula sa mapula sa galit, naging abuhon mula sa pagiging nalantad at pagkatapos ay naging patay putla. Sa sandaling iyon, si Maricel ay tunay na umiyak. Hindi nang pekeng iyak bilang biktima, kundi sa takot, parang isang taong naaali ang lupa sa ilalim ng paa. Tumakbo siya sa akin, kung hihinto ka sa pagbabayad ng renta, magsasara ang tindahan ko. Lumingon ako sa kanya at naramdaman hindi awa, kundi tawa. Noong kasama ka sa pagtawag sa akin na parasito, nag-isip ka bang yung tindahan? Isang tanong lang iyon, at sapat na. Tumahimik si Maricel, nagpapatuloy ang luha sa kanyang mukha. Si Nanay Corazon ay humawak sa puso, nanginginig ang boses niya. Dennis, ganito pala kalaki ang utang mo. Marahil ito ang unang beses na nakita niya ang kanyang anak na ipinagmamalaki niya hindi bilang haligi ng pamilya, kundi bilang ibang bagay. Ngunit sa halip na manahimik, si Dennis, na huli sa sulok, ay nagpakita ngang tunay niyang mukha. Marahang lumingon siya sa ina, at ang boses niya ay bumaksak. Kung hindi ka nagre-reklamong palagi tungkol sa pera para mapahanga ang makamag-anak, hindi sana ako nakarating dito. Ang masalitang iyon ay sumabog gaya ng bomba. Si Nanay Corazon ay sandaling natigilan at pagkatapos ay sumabog sa sigaw. Ikaw, lalaki, ikaw ang magsisisi sa lahat sa akin. Ipinanganak kita para mamuhay sa perang babae at pagkatapos ay sasabunin mo pa ako. Hindi rin nag-atubili si Dennis. Itinuro niya ang daliri sa direksyon ng ina. Nagpupula ang mukha niya. Dahil sa inyo ni Maricel naging ganito ako.
lagi kayong may kailangan. Kailangan pa ninyong magtapang-tapang sa lahat. Saan ko kukuhain ang pera? Si Marichel, nang marinig ang sarili niyang pangalan, agad na sumali sa away, huwag mo akong kasama. Ang pera na ibinibigay niya, ginasamit ng lahat. Sa loob na ilang minuto, ang pamilyang nun ay nakaisa. Laban sa akin ay nagsimula ng kainin ang isa't isa sa harap ng mga estranghero. Ang ina ay sumisigaw sa anak, ang anak sa ina, ang kapatid sa kapatid. Ang mapinakamakamandag, pinakatotoong salita ay lumalabas mula sa kanilang mabibig, hindi na kailangan pa akong magsalita. Sila mismo ang nakalas ng kanilang maskara ng mayos na pamilya. Nakaupo ako at tahimik na nanonood. Ang dalawang tita ay natigilan, pinapalitan tingin ang isa sa isa. Marahil ngayon lang talaga nila naintindihan kung gaano kaabulok ang bahay na ito. Sa pinakamainit na bahagi ng away na ito, tumayo ang aking abogado, kinuha mula sa bag ang dalawang dokumento at maikli itong binasa. Una, abiso ng pagtatapos ng lahat ng voluntaryong tulong pinansyal mula sa panik ni Alina. Ikalawa, kahilingan kay Demetrio na umalis sa apartment sa loob ng takdang oras sa batas sakaling magsimula ang proseso ng diborsyo. Pagkarinin nito, tila naguloma si Dennis. Pinalo niya ang mesa. Ang pagsusumamo niya ay biglang naging lantarang takot. Hindi mo ito magagawa. Itataboy mo ako sa kalsada. Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon ay hindi kumabog ang aking puso. Wala ng galit, wala ng sakit, wala ng awa. Dahan-dahan kong sinagot, binibigyang diin ang bawat salita. Hindi ang kasakiman mo ang magtatakbay sa iyo sa kalsada. Pagkatapos ng mga salitang iyon, bumaksak si Nanay Corazon sa sahig, sumigaw ng malakas si Marichel. At si Dennis ay nakatayo sa gitna ng silid, parang isang taong nahubo sa harap ng lahat. Nakita ko ang eksena at naramdaman ang kakaibang kawalan. Parang ito na ang wakas, ngunit hindi ko alam na inihanda pa nga. Kapalaran ang huling bahagi, masakit para sa kanila at nakalaya para sa akin. Pagkatapos ng hapunang iyon, hindi na ako nakipagtalo pa o nagpatunay ng kahit ano. Ginawa ko ang bagay na matagal ko nang kailangan ng lakas na loob lumabas sa kasal na iyon. Kinabukasan, nagsampa akong diborsyo, kasama ang lahat ng ebidensya, paninirang puri, pagtatangka na makontrol ang ari-arian, mga recording, mga larawan. Naintindihan ko na ang ilang problema ay hindi maaring malutas ng pagtitimpi. Walang tigil na tumawag si Dennis. Una ay namamanhik, pagkatapos ay nagbabanta, pagkatapos ay namamanhik ulit. Isang gabi, naghihintay siya sa akin sa labas ng trabaho. Pumayat siya, pula ang mamata. Pinapatay mo ako, Alina, wika niya. Matagal akong tumingin sa kanya at tahimik na sumagot. Hindi, tumigil lang akong iligtas ka. Iyon ang tunay naming katapusan. Ang makahihinatnan para sa kanyang pamilya ay mabilis na dumating. Naksara ang tindahan ni Maricel. Nagsimulang tumawag ang mga nakpautang kay Dennis araw-araw. Kinailangan ni Nanay Corazon na ipagbili ang kanyang nga alahas at pagkatapos ay humiram sa mga mismong kamag-anak na rinareklamuhan niya ako, ngunit walang naniwala sa kanya. Ang pinakamasakit para sa kanya ay hindi ang mawalan ng pera kundi ang makita na ang kanyang anak, ang kanyang sandigan, ay isang anino pala na nabuhay sa gastos ng asawa. Ang kanyang pagmamataas ay niyurakan. Sa araw na kailangan ng umalis ni Dennis, maputi ang panahon. Matagal siyang nakatayo sa gitna ng apartment, naksasalaminan, parang nakakita siyang lugar sa kauna-unahang pagkakataon. Marahil sa sandaling iyon lang niya natanto na ang bahay na pakiramdam niyang pag-ari niya ay hindi kailanman sa kanya. Bago umalis, humingi siyang muling ang pagkakataon. Tumingin ako sa kanya at napagtanto na wala na akong nararamdaman. Hindi ang kasal ang aking pinagdadalamhati, wika ko. Ang aking pinagsisihan ay kung gaano ako natagal na maging bulag. Umalis siya. Naksara ang pinto at katahimikan ang pumasok sa bahay. Iba itong katahimikan, hindi mabigat, kundi magaan. Nang gabing iyon, nagluto ako para sa sarili ko ng simpleng pagkain. Nakaupo akong
mag-isa at dahan-dahang kumain. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, napakasarap ng pagkain dahil sa mesa na iyon, wala nang sinumang naktuturing sa aking kabutihang loob bilang karapatan nila. Naintindihan ko ang isang simpleng bagay, ang kabutihang loob ay hindi pagkakamali. Ang pagkakamali ay ang ibinibigay nito sa mga hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na pamilya ay hindi natatayo sa perangang isa at sa kasakiman ng lahat. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, naramdaman ko na nagising ako, tumigil na akong maging isang anino na nagsisikap na maging kalugod-lugod sa iba. Hindi na ako nagpadala ng pera sa pamilya ng asawa. Hindi na ako ang babaeng nagtatangkilik ng bigat ng iba at tinatawag niya itong pagmamahal. May mga pintong kailangan mong isara ng sarili mo, kung hindi, habang buhay kang mabubuhay sa dilim. At kung tatanungin ako kung aling araw ko tunay na natapos ang kasal na iyon, sasabihin ko na iyon ay hindi ang araw ng diborsyo at hindi ang araw na umalis si Dennis. Iyon ay ang araw na tinawag nila akong parasito. At ako mismo ang nagputol ng kanilang pera dahil sa araw na iyon, nawala na sa kanila para magpakailanman ang kanilang huling ATM.